Alam niyo mga kababayan, hindi ko pwedeng i-deactivate yung Zelle ko. Kasi alam mo, kahit sarili ko, pinapadalhan ko. Kaya mo, set you 500. Kahit sarili ko, pinapadalan ko ng pera. Na, I mean, transferring to another account, pay bills, and when you pay bills, business to personal account, da. So, ano ba issue nila? Wala namang mas malalim-lalim na liban sa 80 Ang malalim lang na issue nila is si Cathy Binag. Yung USB. Cathy. First and foremost, sino kayo para pagbigyan ko ng USB? Diba? Sino kayo? Anong magagawa niyo sa buhay ko? Can you protect my children? Bibigyan niyo ba ako ng security? May pambayad ba kayo? Kaya niyo ba akong pagpaliparin palabas ng Pilipinas? At doon ako tumira, bigyan niyo ako ng bonggang-bonggang bahay at pamumuhay? Ang dami nilang sinasabi about it. Yung USB ko nasa tamang kamay, hindi sa mga puro kudalang dyan, na mga bayaran. Obviously, bayaran na kayo. Diba? Bayaran na kayo kasi wala kayong mga trabaho, kaya yan lang pinagkakakitaan nyo. Diba? Pinagkakakitaan nyo, kakapal na mukha nyo. I love you, Cathy. Aray ko naman. Alam mo, tas pati yung pagiging makajos ko, pagpo-post ko ng mga Bible verses, na mga, ang tawag dito, mga inspiration, issue sa kanila. Bakit bitter kayo? Hindi kayo inspired kasi wala kayong mga work. Mga kapangit nyo. Saka yung isang bakla dyan, ako lahat ng kaibigan kong bakla, hindi ako mapapatol sa aso, mukha kang pag. Buti pa yung pag. Nakakairita. Gusto nyo akong magbaldita. Hindi ako perfect. Hindi ako Diyos. Diba? Si God lang ang perfect. Maka-Diyos ako. Pero alam ko rin kumitil ng mga demonyong katulad nyo. Mga wala kayong utang na loob. Mga walang hiya kayo. Ang buti sa inyo. Diba? Ito yun. Talaga ito yun. Kasi sabi ko talaga, tao ako. Nagagalit ako. Nagmumura rin ako. Yung tinawagan nga ako, tas ni-record pa raw ako. Alam mo, that's, wiretapping. Go, wiretapping, may kaso na yung mga yan. Harassment. Slander. Hindi ko kayo titigilan, hindi ko kayo papatawarin. As in, kasi even sa Bible, nandiyan si Saint Michael Archangel, kinikitil niya mga demonyo. Ngayon, alam mo yun, ang kakapal nyo, anong ginawa ko sa inyo? Sige nga! Anong ginawa ko? Pucha, ang dami yung kuda. Ako, hindi ko kinampay ng Marcos. Kayo, saan kayo? Saan kayo lumitaw? Saan kayo nanggaling? Kailan kayo? Kailan kayo sumipot? Anong history nyo? Buisit, nakakairita kayo, kasumpa-sumpa kayo, yung karma nyo, parating na. Ang yayabang nyo, ha? Alam mo, tapos, huwag nyo i-follow yung mga yan. Mga bayad yan, hindi yan Duterte. Mga bayad yan, mga yan. Obviously, para atakihin nila ako, para i-debunk nila, gawin nila akong sinungaling, bayad ho yan. At inaaraw-araw ako, black ops ho yan. I-unfollow nyo, i-block nyo. Kasi mga peking supporter yung mga yan. At saka isipin nyo, may ginawa ba akong masama? Okay lang kasi kung may ginawa akong masama. Maiintindihan ko yun. Kaso magtataka ka, wala naman ako ginagawang masama sa kanila. Di ba nga sila sa hindi ka nga nagbablog. Hindi ko nga sila inaagawan ng trabaho nila. Utang na loob. Wala nga trabaho. Ano aagawin mo doon, yung walang trabaho? Wala nga aagawin doon. Cathy, di ba sabi ko sa iyo kahapon, di ba? Alam naman nating lahat na the best thing to do is do not interrupt your enemy while they are making a mistake. I know. Oo. I-gather mo lang lahat ng mga what they are churning out at may kalalagyan yun. Yes, meron na. Hindi, kaya nagsalita lang ako dito kasi nandito na tayo lahat, diba? Kasi, ganito kasi nagiging problema dyan. Very, selective, at saka, alam mo yung one-sided, yung nila, yung kanilang naratibo. Kapag silang kumukuda, mumurahin ka, iinsultuin ka, okay lang. Pag sumagot tayo, for sure, pag sagot ko dito, marami na namang kuda. So, wala akong pakialam. Magkikita talaga kami sa korte. Tapos sabihin nila, meron pa pagbuhulin ko kayo. O di pagbuhulin mo, pagharap namin, pagbuhulin kami. Doon niya ako pagbuhulin. Lahat ng sinabi niya sa akin, sa korte nating sagutin. Ganito yan. Yung ginagawa nila sa akin, parang ginagawa lang yan kay VP Sara. Diba? Dinedebunk, ginagawang nagsisinungaling. Ginagang up. Ginagang up, diba? So, anong si VP Sara? Anong stand niya? Quiet lang. Minsan lang ihirit, katulad ako ngayon, humirit ako. Kasi, facts yung akin. Anong ginawa ko sa inyo para
pagkaisahan nyo ko na wala akong pinakita sa inyo, kundi kabutihan. Di ba? True. So, isa lang yan. Huwag na tayo umikot. Bayad na kayo araw-araw. Ba't mo ko aaraw-arawin? So, ibig sabihin, kasi remember, ang bayad na troll, pag inaaraw-araw ka, yun ang kanilang Trabaho. Yun ang Diba? trabaho. Yun ang business nila. Oo. Diba? Oo. Yeah. Kasi, Ako nga ginawang content niyang bulldog, ano ba tawag mo diyan? Pug? Oo. Pag. Binuldo, ginawa ako niyang, Sorry sa mga may pet na pag, ha? Pasensya Oo. na. Mas cute pa yung pag, actually. di ba? Pero you have to realize na doon sa narrative nila, in their narratives, kailangan sila ang bida. Alam ka naman tayo maging bida doon sa narrative nila, di ba? correct. Ngayon tayo ang bida dito noon. Tulad yan sa ano na yan, sa USB na yan. Like last few days, 'di ba? Inaatake nila si Cathy, 'di ba? Na kesyo wala namang USB, hindi naman totoo. Now, look at the Tantoco case now na lumabas na totoo lahat yung una kong in-expose. Sabi ko nga ito ay nag-validate sa lahat ng expose natin. Expose ni Agent Morales, ni PRRD, ni Cathy Binag, ni Maharlika na yung circle ni Bangag ay talagang pulboronic. 'Di ba? Sis, alam na naman natin lahat siguro, 'di ba? Na trending at viral ngayon na nilabas na ng Los Angeles County Department of Medical Examiner na may pulburon contain sa toxicology test nitong ni Tantoco na isa sa mga entourage ni Bangag, ni Lisa Tanas. So, tama lahat. Bakit nila inaano ang USB, gawa-gawa lang ni Cathy, ganyan-ganyan. At yung sinasabi ni Cathy, hindi totoo na nung pumunta siya sa Malacanang, inalok siya ni Lisa. At yung term na ginagamit nila sa pulburon is white t-shirt. So, you know, definitely, baka nga tama ka nga sister. Kasi ako naman, may information din naman ako na nasa payroll yung iba sa kanila ni Lisa Tanas at ni Mangga. Tama ka eh. Ba't ka inaaraw-araw? Wala ka namang ginawa. Sinabi ko lang naman na nagbigay ka ng 150,000 para sa lawyer's fee, which is true. At, Hindi sis, eto na lang yon. Clear mo na yan. Kasi yan yung issue nila. Di ba may group chat tayo, hindi lang tayo nandun, hindi lang sila doon, hindi lang yung noisy. Maraming tao doon. Tinanggal nga sila doon sa group chat kasi nga, yung mga issue na yan, dapat inaayos natin. Ako, ang naging issue nila sa akin, kasi they want me na mag-post ako na sinungaling si Maharlika or hindi totoo yung sinasabi ni Maharlika. Ako, ang sabi ko, simple lang, hintayin natin si Maharlika, magla-live kami. Sis, alam ko, pupunta ka Australia, alam ko, invited ka nila ng OVP, pero hindi ko alam kailan ka alis, remember? So, yung nangyari lahat to. Hindi niya alam. Oo, yung nangyari lahat to, nasa eroplano ka na, so sabi ko, wait lang. Tapos hindi kita makontak. Tapos yung paglaan mo, doon mo na lang nasabi, sis, nandito na ako sa Australia. Sa Australia. So ngayon, na-atake na ako. Nag-post na sila. So ngayon, ba't ako magla-live with you? Hey! O yan, yung mga aso, nagre-react din. Bakit ako magla-live with you na inatake na ako? Na ginawa na ako sinungaling, minumura na ako. Do I deserve it? No, I don't. Yeah. Do any person deserve na insultuhin? Bakit? Anong kasinungalingang ginagawa ko? 'Di ba? Anong kasinungalingang ginawa ko sa inyo? Ba't paulit-ulit? Kasi alam mo, hindi naman tanga yung tao, hindi tanga ang mamamayang Pilipino. Pag pinapalabas kang sinungaling, bakit ba ako lumabas, sis? 'Di ba? Dahil sinabi ko na si BBM ay addict. Na sinabi ko si Lam ay inoferan ako ng droga. 'Di ba? Yes. Oh. Yes. Yun ang laban ko ever since wala akong iba. So ngayon, ba't nyo pinapalabas na sinungaling ako? Yun ang inyong target. Kasi nga, bayaran na kayo kahit na anong gawin yung mga fake kayo na supporter ng Duterte. Kasi gusto nyo, mahati ang mga Duterte supporters na sabihin na, may fake pala o may troll, ginugulo nyo ang utak. Kasi mga NPA ang utak nyo. 'Di ba? Mga style nyo, mga makakaliwa. 'Di ba? Divide and conquer. Dadaanin nyo sa murahan. Kunwari, magmumura kayo ang tapang-tapang nyo, di ba? Doon tayo sa korte magkita. Kasi dito sa social media, wala to eh. You can say anything you want hanggat hindi ka inaano. Kaya kayo, gawin nyo lang yung gusto nyo. Ngayon, eto, nagsalita ako ngayon ganito. Kasi totoo naman makakapal naman talaga ang mukha. Di ba? Kasi, again, wala akong ginawang masama sa mga yan. Kundi kabutihan lang. Yun lang. Si Maui. Yung nag-away si Maui, pinagbintangan pa nila ikaw.
ikaw sis, ang pinagbintangan nila, kinakampihan mo si Maui. Ako ang sinasabi ko, hindi niya kinakampihan. Chinachat ko si Maui, kahit si Maui, magsalita ka Maui. Chinachat din ni Marlica si Maui na tumigil ka na, wag na, tigilan nyo na. Eto si Maui, loka-loka. Sabihin niya, okay, okay po, Miss Kat. Okay po, di ba? Pero wala akong magagawa kasi we can only do so much. Di ba? Because of that, inisip ng tao, kinakampihan ko yung isa. Walang kampi-kampi. Hindi siya kampi-kampi. Yung sa tama lang. Totoo rin namang may mali yung isa, may mali yung isa. Bardagol eh. Pero ang nakikita ko dito, may narcissistic personality yung mga tao. Okay? Kapag di nila nakuha yung gusto nila, may ugali sila. Hindi to first time. Lahat ng nakilala, yung parang sisiraan, hindi parang, sisiraan na nila. Kasi hindi nila nagusto. Gusto nilang pasamain yung isang tao. That's Yan ang right. bayan. Yan ang bayan. Narcissistic. Parang may bipolar disorder pa. Di ba? Kasi, balikan na natin to kasi si Maui, no? Di ba sis? Nagawa tayo ng group para siguro mapanahon na natin para liwanag ang lahat. Ayoko nga makialam sa away na yun, sis. Alam mo yan. I think si Vivian nandito. Si Vivian nakikinig. Nakita ko siya kanina. So, shout out sa kanya. Di ba, nag-create ng chat kasi para ayusin sila. Imagine mo, nananahimik ako. Sinama na ako sa group. Tapos bigla na akong kasali sa away. Yun, totoong yun. Wala akong kinalaman doon. Di ba, sis, alam mo yan, nagre-resist ako doon. Sabi ko, ayusin nyo na lang. Ganyan. Kasi nga, magkakaibigan. Tapos later on, nung hindi ko siya kinampihan, ako nang inaway. Ano yun? Ako, oo. At saka parang issue-based ako. 'Di ba? Parang anong ginawa ko sa inyo? 'Di ba? Ako sasabihin niyo kinakampihan ko si Marlica. Ganun ako ever since yung may nangyari kay Maui at saka kay Joey. O 'di ba kinurek ko Maui kasi may mali ka naman, 'di ba? O si Joey sasabihin ko din, Joey kasi alam mo, tigilan na rin, hayaan mo na, wag mo na patulan. Ganun ako, 'di ba? So, kakampihan si Marlica. Anong kinakampihan ko? Kinorek na ni Maharlika yung issue na 150,000 kusang loob binigay ko sa abogado. So, anong point? Anong gusto nyo pang gawin? 'Di ba sa akin? Bakit nyo ako pinag-iinitan? Black ops yan. Mga bayad kayo pag ganyan. Kahit na anong sabihin nyo, bakit nyo ako gustong pasamain? Bakit nyo ako gustong gawing sinungaling? Knowing that ang laban ko dito, kinakalaban ko si Addictus Benedictus, siya si Butod. Diba? No, balikan mo lang sis ng konti. Sige. Balikan mo lang konti si Maui, At ang gusto pa nitong si, yung pinag-uusapan nating mga alpotera, bala na kung sinong tamaan nito. Na gusto niyang kontrolin ko si Maui. Si Maui yata papasok, mahal na Reyna. Sabi ko, I cannot do that. May sarili siya. Bakit ko naman kukontrolin? Bakit ko naman sasabihan si Maui? Hindi porket magkaibigan kami. Hindi porket ate ako ni Maui or mas matanda ako sa kanya. Sasabihin ko, Maui, tumigil ka. Never ko ginagawa yun kahit kanino. May freedom ang tao. Hindi pwede magkakaibigan tayo. Patitigilin ko yung isa sa atin dahil inutusan ako. Hindi po ganun si Maharlika. Yun, gusto ko lang sabihin. Yes, sis. Oo, di ba? Parang, hindi ako kasi, high school? Kampi-kampi diba? yan. Ano to? Di ba? Wala kang kampi-kampihan. Ang ko, that time, ayusin nyo ang issue ni Maharlika. Bakit ba ako ganito? Hindi ko maintindihan na nag-expose ka. Maui, normal yan. Gawain mo yan. Sige, go. Oo. Maui, if you're listening, I sent the invite already. Go. Okay. Yeah. So, anyway, ang tawag dito, ikaw, signature mo yon, nag-expose ka, di ba? Yeah. Nag-expose ka ng ganito. Tapos yan, supposedly mga kakampi natin, di ba? Okay, fine. Kung sabi ko nga, ito pa sinabi ko, buntot mo, hila mo. Kung nagkamali si Maharlika, ikaw magdala. Di ba? Yes. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Bakit? Etong issue na to, nakikialam ka. Ako, nakialam ako in a way, kinausap ko sila, na wag na. At saka sinabihan ko pa, dapat, yung si Alpot na yan, tawagan ka. Sabi ko. Ang sagot sa akin ng isa, para ano pa? Para sabihin na siya'y unang tumawag? Sis, kung gusto ng peace, di ba? Kung gusto mong maayos,
Kasi ang nabasa ko doon, ngayon ko to analyze ko to. And lang pakialam kahit magsalita pa again, analyze ko to. They took advantage of the situation para mayroon silang content. Yun lang. Yes, yeah. Yun. Let's be real talk. Bakit araw-araw yan ang post nyo? Bayaran kayo, troll kayo. Kasi sis, pag tayo ang topic nila, tumataas yung views nila. Pag yung mga mukha nila, wala nang nanonood sa kanila. Tayo na naman ang mga accounts nila. Nawala si Edwin. After this. Yeah, nawala. Okay, go ahead. Go. Nasaan na si Maui? Parating na, andyan na siya. Z, anong masasabi mo sa kaguluhang ito, Z? So, Kathy, ano na nangyari dun sa 150,000? So, nasa lawyer? Alam mo, binigay ko na yun sa lawyer kasi ako, ito yung nakakalungkot siyan. Di ba? Merong isa sa grupo namin. Di ba? Siya yung, wala kaming pera, we cannot afford, but we need to file a case. Andun niya sa group chat. Di ba? Yeah. Napapalag sila, wala silang pera. Ang dami pala nilang collection sa Dami pala nilang collections? Sa libro at saka doon sa milyon-milyon. Tapos 150, wala. Ano yun? Saka isipin mo yung donations lamang umabot ng about 7 million and that's excluding merchandise sales. And you know what I found out? Pag naaabot pala yung goal, tinataas yung goal uli. And then yung GAVA continues, dire-diretso yun. Meanwhile, yung merchandise sales, hindi pa nga kasali doon. Tapos wala silang pambayad sa lawyers nila. So, saan nagpunta yung pera? Nagpaparinig sila sa group chat na wala silang pera. Kaya nga, di ba, they ended up na kausapin ako na gamitin yung aking bank account para mag-GoFundMe sila. Di ba, alam mo yun, di ba, yung in-expose ko yun? Hindi ako pumayag. At saka sinabi ko sa kanila, sa grupo nila, na sa lahat, dahil, yung sa TRICOM nga. Sabi ko, kapag ginawa natin yan, na magsusolicit tayo dahil sa kaso nila, ni Jan, hindi man ako kasali doon hindi naman ako sinampahan. So sabi ko, yan na yung pagiging trophy na yan ng mga satanas. Trophy na yan ng TRICOM na nanglilimos tayo sa mga OFW. Ang tapang-tapang natin sa kaka-balljack tapos wala pala tayong pera pang abogado. Yan ang ko dyan. Yan talaga ang point of view ko dyan. Although, okay lang naman na humingi ka ng tulong kung wala talaga pera. So I have a question. So the 150,000 was already given to the lawyer. And then what happened? The case... eto na. Diba may statement. Nandun sa group chat namin, sabi nila, okay na lang mag-usap ng lawyer. Ikaw naman, parang, okay. So nung binigay ko yon, tapos may issue pala kayo, ba't di nyo kausapin? Tapos pinabayaan nyo lang ako? Kasi, parang ganun lang ba yon? Hindi ko na yun. Parang wala lang. Parang busy daw sila. Lawyer, bawiin ko na lang daw or magsusoli naman daw yung lawyer ng money. Parang, alam mo, I never asked for acknowledgement. I-acknowledge ako. Hindi ko yan. Hindi ko pinost yan sa social media na tumulong ako or anything sa kanila. Hindi ko, alam mo yan, and in fairness, nagpapasalamat sila nung ginawa ko yung mga panahon na yan. Even yung nagtutulungan kami sa mga, mga presko namin. Ang ganda ng samahan Alam mo yon? Tapos nagtataka ako, kasi I cannot remember anything na ginawa ko ni isa sa kanila na may ginawa ko masama. Maiintindihan ko pa kung isa sa kanila, like, ininsulto ko, minura ko, pinakitaan ko ng hindi maganda, or anything. Wala, mamatay na mga anak ko at ako. So, let me ask you this. When you say lahat, do you mean lahat sila or are there only a few of them? Tapos na yung vlog. A few of them naman, yung nakakasama ko, nung sa okay. Tapos eto pa. Tuturuan pa nila yung mga trolls or sasabihin nila, hindi ka nga sumasama sa amin sa sa Wadcom or what. Wala nga akong invitation, no ako tanga. Diba? Mga gago nga. Anyway, so online na si Maui, paakyatin na ba natin? Sige. Okay, Maui. Hindi kami nag-uusap na. Ngayon lang kami magkakasama. Maui. Naku, may prinsesa nang pumasok, talagang alipin na ako dito. Sandali. Prinsesa.
Hi, Mavi! Hello, Philippines! Hello, world! Mag-lipstick muna tayo ng ICC, Iconic Claire Collective, Iconic B, The Revolution. Hello, Miss bakit may Katerina. ICC Hello, na? Mana Reyna. Bakit may ICC ka na? Ganun kabilis. Baka ano yan, baka imitation yan. Nako, baka nga. Baka may ano to ay. Diba? Pinagsasabihan kita, wag mo nang papatulan. Tapos sabihin mo sa akin, okay, Miss Cathy. Tapos after, biglang may post ka na. Oo nga. Ay, mo, diba? Aminin mo yan. Sabi mo, okay, Miss Cathy. Aminin mo yan. Magsalita ka. Yeah. Matigas na ulo kasi ni Mavi. Ewan ko kung active pa yung account mo dun sa Miss Cathy Binag. Pero may sinend ako sa iyo. May sinend ako sa iyo mga screenshots. Shoutout tayo kay Dean Chase. Dean, panalo tayo, Dean. Nanonood si Dean Chase, shout out. Vindicated kayo Miss Maharlika. Panalo tayo. Vindicated tayo sa mga bangat. So yan na si Mavi. Okay, go Mavi. So yeah, si Miss Cathy Binag, nung nagbangayan, sino ba ang pinag-uusapan? Si Jollibee? Yeah. So, nagbangayan kami ni Jollibee last year, December yon. Ang pinag-ugatan nga niyan ay yung aming pag-EDSA na tapos na kaming mag-prayer rally. And then there's another rally na pakana ng mga pari na nag-file ng impeachment kay VP Sara. Nagkasundo ang lahat na huwag pumunta doon. Pero itong bida-bidang Jollibee na double agent ay hindi daw niya kayang sawayin yung kanyang mga followers kasi matatalino yung kanyang followers, yada. Nagsagutan kami sa GC. Ang ginawa niya, in-screenshot niya yung GC na yon na bawal nga and pinost niya sa kanyang Facebook page. So, nakick out siya dun sa GC, nadamay ako, dun na yung nagsimula yung kaguluhan. Yeah. Tapos, nung nag-live na si Miss Maharlika, si Miss Cathy Binag, Miss Maharlika sided with me, Miss Cathy Binag being a woman, diba, sided with that bida-bida. Masyado, sabi niya ni Miss Cathy Binag noon, masyado daw akong mapang-asar, hindi rin. Totoo naman. Alam mo, Maui, eto, mag-amin na tayo. Okay, nakita ko talaga, binabasa ko si Maui. Sabi ko, taga to si Maui, pero tuwang-tuwa. Oo, nag-usap tayo ng sis, diba? Sabi mo to talaga si Maui, oh. Pero sabi ko, tuwang-tuwa ako sa nagawa ni Maui. Malakas mga asap. Yeah. Hindi, nagkaka-issue si Maui, tsaka siya. Kami ni Maharlika nag-usap sa kanya, ano ba yan? Sabi namin, ano ba naman to? Tapos masakit ulo namin ni Maharlika. Tapos hanggang sa ayos. Oo, tapos hanggang sa sabi ko, ay nako, matatanda na yan. Sige na lang. Bahala na. Ang problema kasi nung hindi ako nag-side sa kanya, tinira niya ako. Yes. This is what happened to me. Tingnan mo yung nangyari sa akin. Wala naman ako sinaside. Ang akin, ang magkaklaro niyan, kasi ikaw naglabas yan, so ikaw mag-clear. O, clear mo. O, ba't di pa rin ako tinantanan? At saka gusto natin sasabihin sabi ni Agnes, si Agnes ba yung nagsabi? Aisha, si Aisha nag-sorry sa Maui na unsubscribe ka daw, magsasubscribe daw siya uli. Ay, nako, hindi naman kailangan. Sabi ko nga Miss Maharlika, Miss Cathy Binag, and Mahal na Reyna. Who's the other one daw? Who's the other one? Si Z. Hello Z, shout out. Nice vlog the other day. Ako sabi ko nga, ayoko naman na marami akong followers. Hindi ko dinidream, hindi rin ako cloud chaser. Hindi ko dinidream na lumaki ko kasi paglaki ng vlogger, pag risky ng buhay, that's why nasa abroad nga rin ako, di ba? So sa akin, okay lang na konti lang yung followers ko para hindi naman ako, di ba? Hindi ako maging threat sa mga politikong nasasagasaan natin. Hindi, so, saka aminin mo na, kaya ka nagpa-vlog kasi para makahanap ka ng jowa. Aminin mo na yan. Of course. I know. Sabi ni Rebecca Anyo Nuevo, yung isa minumura yung followers so disagree with her. Exactly. Yung ganyan, di ba? Hindi mo dapat pinumura. Dapat ang minumura nilang malutong si Lisa Tanas at saka si Bangag at yung mga nagpa-kidnap kay PRRD. Yes, going back, Maui. Sige, kukuha ako ng coffee. Yung sinasabi mo na minumura, ate. Balik ko, Maharlika.
may tanong ako sa iyo mamaya. Bakit? Wala ko Yung minumura yung followers. Kasi ano yan eh, katulad nung may nagsabi sa akin, Maui, na pagkakamalan nung Jollibee at itong mga double agents, na ikaw yung nang babash doon na nagtatago ka sa sa name ng ibang account. Sabi ko, I wouldn't do that. Why would I do that? Tinatag ko nga sila sa mga post ko. Hindi ako hindi ko kailangang magtago, hindi ako ganun kaduwag. Kasi sila parang natatakot na sila sa sarili nilang multo. And mahal na rin na Miss Cathy Binag, kung bakit napansin nyo na parang rin ako, reluctant bang tawag dyan, or talaga, hindi rin mapigil. Kasi yan si Miss Maharlika, mga August pa lang, sinabi ko na yan sa kanya na, Miss Maharlika, parang itong mga kasama natin, may something. Gumagano na ako, may nakahalata akong may mali sa kanila. And unti-unti ko nabuking yan nung nag-EDSA tayo, Miss Cathy Binag, kasi parang, why are they like this? Bakit parang may something sa kanila may mali? So, kaya hindi ako tumitigil, hindi ako nagba-back down, hindi ako umaatras sa bangayan namin. Because alam ko, ang dami nilang red flags, August pa lang, maaga pa lang, last year pa, may something na sa kanila eh. Sabi ko, hindi ako pwedeng, ayaw nga ni Miss Maharlika maniwala sa akin. Sabi, wag ka Maui, maghinala sa mga yan, kilala ko yan matagal na, kasama ko yan noon pa, gano'n si Miss Maharlika sa akin. Sabi ko, pakiramdaman natin. Oo, well, di ba Miss Maharlika, sinabi ko sa'yo, when we went in Davao, sabi ko itong manager ng Jollibee, sabi ko, bakit parang ang laki nung hininging amount na pambayad dun sa hotel sa Davao City. Ganun ako ng ganun. Ayaw maniwala sa akin ni Miss Maharlika na may mali sa grupo ng mga yan. Hindi naman sa ayaw ko maniwala, kasi nga, di ba, ako kasi, maaari. I get it. Kasi, isang grupo tayo. Imagine mo kung katulad ko ugali nila na may nagsumbong na sa mga away. Diba? Kasi isa tayong layunin. Isa kalaban natin. Sis, ayan, si Cathy, si Maui, kayo dyan, Edwin at saka si Izzy. Nawala ka. Again. Ginugurgur talaga ang connection mo. Hindi. Ako, eto naman. Ako dapat talaga yung pinakapraning dito. Kasi nga, syempre, I need to take good care of yung kung ano man. Handa man ako mamatay, but of course, di ako tanga para naman na mamatay ng pangit. Gusto ko naman magandang mamatay, di ba? Ano mo yun? Tapos, ang tag dito, so every time, nagtatanong pa ako niyan kay Maharlika, okay ba sila? So, hindi ako basta nakikijoin kahit kanino. Diba? Tapos, sa totoo lang, even sa group chat, eto may aaminin ako. Sabihin mo nga yung totoo kung anong sinabi ko para magkaalaman. Saan muna? Lahat ng naalala mo. Ay, oo. Like, kunwari, like even sa Banateros, kina Banat Bay, sa mga kung kumusta, sabi ko, okay ba sila? Sabi niya, sige, try mo. Hindi ko naman sila kaaway. Normal lang yan, mga vloggers kami. Hindi ko naman sila kilala. Ganyan even naman kina Banat Bay, sinabi ko rin na, hindi ka naman niya kaaway, wala lang yan. 'Di ba? Ganun. So kaya ako na sa Banateros kasi hindi yan issue sa akin or yung mga personal naming mga relasyon sa iba't iba man yung mga aming kasama. I-hold lang kita, sorry para malaman ng taong bayan. Dahil si Cathy naman hindi naman vlogger. The reason why nakilala si Cathy na nag-expose nga siya about Pulburon. So yung may mga lahat sis, 'di ba? Tama ba? I-correct mo ako kung mali yung recollection ko. Pag ini-interview yan si Cathy, may nagtatanong siya sa akin, sis, okay ba ito? Hindi ko siya, although na alam ko na inaaway ako ng isang tao, yun sabi ko, you just go and feel yourself kung ano sila. You have to meet them. Ganun ako, you have to meet them. Sabi ko kasi noon, di ba sis, natatandang, sabi ko, inaaway ka kasi. Ang sabi ko sa kanya, okay lang yan, hindi naman ikaw inaaway. Sabi ko, just go. Sabi ko na ganun, para malaman mo, see yourself kung ano yung pagkatao nila. I'm not that kind of friend na inaaway ako, tapos, may invitation ka, sasabi ko, Cathy, huwag ka na pumunta dyan kasi inaaway ako. I don't do that. Tapos, di ba sinabi ko, sis, okay naman sila. Di ba, gumanon pa ako. Tapos, sabi mo, ganun ba? Ganun. Tapos, parang wala na. Sabi ko, hindi good, okay sila. Tapos, second, sa group chat, sis, umalis ako. Actually, Maui, even ikaw, pinagdudahan kita. Di ba? Sabi ko, bakit di niya binabanatan? Sa totoo lang, I just want to be honest. You have to be honest, yeah. Kasi, alam mo, etong laban ko, hindi to joke. Hindi to joke talaga. Na alam mo yung 24/7, alam ko, pwede akong mamatay. Yung paglabas ko dyan, hindi ko alam, mamaya, pagpunta ko sa isang lugar, kung wala sweeper. I love you.
Oh, may bomba na yung kotse ko. 'Di ba? May bomba na yung kotse ko. Or kaya nga yung security ko hindi nakikita kasi unang titirahin security ko, 'di ba? Tanga, papatayin mo na yung security ko. So nandiyan lang yan sa paligid, 'di ba? So you know what I mean? So parang etong mga to, ang dami nila sinasabi, kine-question nila yung pagkatako, everything. Ano pa bang atake ginawa nyo na makakakabog sa ataking ginawa ko at kay Maharlika? Sige nga. Right. Correct. And that is basically just to gag you para yes. Ka lang. Yes. Mabuti pa nga si Dean Chase kasi dito si Dean. Dahil katuwang natin niya sa Tantoco case kay Lisa Panas. Ayun, kabago-bago. I don't know kung gaano katagal si Dean sa social media. Buti pa ngayon ng tapang-tapang. Hindi rin takot sa matay. I just want to say something about that. You know, I'm not close to the Tantocos, but I met them and wala naman silang ginawa sa ating bad. Ang issue lang dito, ang issue natin dito, it's not them. It's not them. It's the association. And we, parang condolence to them and I wish hindi sa kanila nangyari yon kasi hindi nila deserve. Sandali. Before we go further, I want you to focus back on the issue kay Elizabeth Cruz, and I want you to answer this binibining Maharlika. Sandali lang ha. Okay, go ahead. Sabi dito ni Annette Field, ang issue is, why did you close your Zelle account? Hindi mo naman sinara. Nagpadala na nga sa akin si Mary Sinon. Basagutin uli natin para for transparency. Nagpadala na nga sa akin ng $1 si Okay, ito. $1 lang? For the sake of argument, para sino yan? Si Annette? Para masagot ito, Annette Field. Annette Field, ito. Dali Annette Field, ito. Ayan, nagpadala sa akin. Nakita mo $1? Ayun, ngayong araw na yan, $1. Ayan, $1. So, hindi ko siya sinara. So, anong oras nito? Today yan, today. Ayan, nakita niyo yung oras? Today? Ayan. Today. So, fake news. Fake news si Jollibee. So, nasagot na yan, Annette Field. So, anong ibig sabihin yan? Sinungaling si Elizabeth Cruz, aka Joey DeVivry, every other day. Alright, sinungaling siya. Annette Field, thank you palangga, Annette. Thank you. Pero teka. So, sinabi nga na ping-erase niya na din-activate yung Zelle. Ano yung imputation? Yun ang hindi ko nagigets eh. Wala lang maiba to. Wala lang maiba to ang gaga. May violation ba? Meron bang hindi iwasan? Hindi ko nga kaaway, inaway ako. Saan ka naman nakakita? Ano ba yun? Yes. Inaway si Miss Cathy Binag dahil hindi inaaway ni Miss Cathy Binag si Miss Maharlika. And maybe Jollibee is insinuating na si Miss Maharlika ay in panic mode na makakalkal yung kanyang solicitation. Maybe that's the reason. Oo. Diyos ko, isoli ko pa. Sis, ibalik na nga lang natin. No. Sis, in fairness sa mga tumulong sa atin, kusa yun. 'Di ba? Hindi sila nangingi ng refund. Okay? At ulitin po natin uli. Magkaiba po yung aming donation drive o solicitation, I think the meaning of solicitation and when you request someone and when someone give you money, it's the same, meaning. Ang solicitation namin, ulit-ulitin ko po, hindi namin ginamit ang pangalan ni Pangulong Duterte. Sa kanila po, dinadrag nila ang pangalan ni Pangulong Duterte. Yun po yung laban natin. So kahit mag-solicit ako ngayon, sasabihin ko, nagugutom ako palangga, gusto ko mag-Jollibee, baka naman, di ba? Baka naman may DoorDash sa akin. So wala kinalaman si Pangulong Duterte. You will do that because you love me or you appreciate my work, may ganyan-ganyan. But walang kinalaman si Pangulong Duterte. Iba po yun. Iba sa dinadrag mo na pinagkikitaan mo ng milyones, ang Pangulong Duterte na hanggang ngayon ay nakakulong sa ICC na butot balat. Yan ang pinaglalaban ko na na ayaw intindihin ng mga alpoteras kahit alam nila na yun yung punto ko kasi ginagawa nilang bobo yung mga tao. Sabi mo nga, mahal na Reyna, Edwin, na dapat as an influencer or as a vlogger, you have to empower your followers or viewers. Exactly. So, ang ginagawa ni Elizabeth Cruz, ginagawa niyang bobo yung 150,000 followers niya. Ginagawa niyang bobo. At ako, sis, wag natin, Miss Cathy Binag, wag na tayo manawagan ng unfollow kasi
sa mga tao dahil sila nanawagan ng unfollow sa akin. Ako naman kasi sis, ang opinion Sis, ko ako dyan, naman yung nananawagan, di ikaw. Kasi hindi sila dapat i-follow talaga. I love you talaga, sister. I love you Hindi, talaga. kasi ako sis, eto ha, ano lang tayo, black and white. That's Kung true. Duterte That's ka, true. Duterte ka. Kung ano ka, half-hearted ka, Marcos Duterte ka, bala kayo sa buhay nyo. Diba? Yeah. Kasi Kaya kung nga sabi- DDS ka straight. Yeah. Diba? Kaya nga sabi Ako, ko hindi nga- ako, sorry sis, Yeah, sandali. go ahead, sis. Hindi Go ahead, ako, sister. okay, pro-Philippines, okay, diba? Sabi namin Miss Malu Tikia, si Miss Malu, pasensya na kayo, pati kayo na-atake kasi nagsalita lang. Na-atake din siya. Na-atake Oo, din. kasi alam nyo, hindi rin, sa totoo lang, di ba? Common sense ang matatalinong tao, iisipin mo yun bakit yung ina-atake yung isang tao na hindi nyo naman kaaway? What's wrong with what she posted? There's nothing wrong about it. Hindi nyo ako kilala. Obviously, troll lang naman yan lahat. Kabila na yan, mga kalaban, atake. Alam mo, tsaka style nga nila, di ba? Kunwari, concern kami, Duterte, sana ilabas mo na yung USB mo. Ikaw ang dahilan kung bakit napadala sa napakabobong, Diyos ko po, napakabobong Talaga, may ganong narrative, sis? Tinitwist nila. Magaling silang manira. Ano ng USB ko? May ganyan narrative na ikaw ang dahilan kung bakit nakulong si PRRD? Hindi, sana raw nilabas ko na yung USB ko. Darling, ang layo pa ng 2028. Di ba? At hindi lang yun, sis. I mean, anong kinalaman mo sa pagka-kidnap ng Marcos Jr.? Bakit hindi si Lisa Tanas at si Bangag at si Torre, yung mga kumidnap kay Pangulong Duterte, atakihin nila? Bakit si Cathy? Ganon din sinasabi nila, Maharlika, mag-focus na lang tayo. Kung talagang mahal mo si Pangulong Duterte, palabasin mo si Pangulong Duterte. Mag-focus tayo. Ikaw si Kaufman nga, nabayad na milyon-milyon, di ba palabas si PRRD? Ako pa, anong role ko doon? Diba? So, we just want to educate you people. And I want to add to that. Okay. Yung kasing mga nagdaang events, like yun na nga, yung pag-kidnap kay PRRD noong March 11, and marami pa mga previous events na talaga sanang nag-trigger na ng public outcry, ng movement, no? Pero I always say it na hindi magtatagumpay yung mga gusto nating we will go into the streets and have a peaceful revolution kung may mga double agent. That's true. Hindi talaga. Kasi kung nakasama sila sa payroll ni Lisa at saka ni Bangag, hindi tayo talaga magtatagumpay. Di ba sabi ko, kahit magbunga nga tayo dito ng 24/7 hanggat na may under payroll and these people, mga sa police at AFP ay ayaw manindigan para sa bayan, we're not gonna win at all. Di ba nga nung nag-EDSA kami, may mga grupo na hinakot nila yung tao from EDSA Shrine to Liwasan. Binawasan nila yung tao. And also there was a known Duterte supporter na nag-utos doon sa EDSA Shrine na manabunot siya ng isa sa mga kasama namin para lang magkaroon ng gulo doon. Yeah. Oh yes. My God. And then there's another case na narinig ko na sinabi nung isa sa parang tanim nila na agawin natin yung mga batuta at baril ng pulis, lumaban tayo sa mga pulis. Sabi ko, no, we can't do that. Kasi talaga? Hindi ko ba nabanggit sa inyo yan? Simbahan to, EDSA Shrine to. Hindi tayo pwedeng magkagulo. Plus, yung mga pulis na nakapalibot sa atin dyan, despite na gusto nila tayong paalisin na, nandyan yan para rin maiwasan yung kaguluhan. Hindi tayo pwede magsimula dito ng gulo at makipag-away sa mga pulis. The reason na hindi tayo dito dinudumog ng mga loyalista or ng mga dilaw at saka ng mga makakaliwa ay dahil sa presence ng mga pulis. So we have to be thankful sa mga pulis na nandun sa EDSA na nairaos natin yung rally ng peaceful kasi nga peace rally naman yun. So bakit tayo lalaban sa mga ganyan na? And luckily napigilan namin. Marami talagang nananabutahe na mga So yung Alpotera group pala at yung mga double agent ay may ganong layunin. But anyway, sagutin na nga natin to. Hold your thought. Okay. Sagutin natin to once and for all. Sabi ni Alem, Miss Maharlika, bakit daw hindi mo tinitira si Tambi? Yan yung narrative nila. Siguro kayo nang balang sumagot. Kasi nasagot ko na yan. Can you answer that for me, darling?
Si Maharlika ngayon nag-expose ng Okada issue. Ano pinagsasabi nila? You know what? They're just... Ang problema kasi, mga ate at kuya, itong si Jollibee, being one of the double agents, and maybe other double agents are doing it, they are planting seed to your brain, to your mind, or to the mind of everybody, na yan na rin yung nagiging sagots ng mga netizens kapag gusto nilang mambash. Even si Miss Cathy, sabi nga niya, pinagdudahan niya ako. Maybe someone is planting seed with her, maybe sa conversation sa GC or wherever, na Maui is tao. Meron. I'm telling you, Maui sinabi sa akin yan. Siya din nagsabi sa akin yan. Okay? You want real, total, eto yun. Tapos even, ako pinagdudahan ko din di ba, yung sabi ko, ba't parang kinukulit nila akong pumunta ng Quadcom na parang may nagbe-bait sa akin na hindi pa timing. Hindi naman nila alam yung mga ko, di ba? Alam mo yun, bakit di naman ako tanga na isasalang ko yung sarili ko, di ba? Na basta-basta lang. Kasi yung mga yan, mga ang tawag dyan is yung mga baril na walang bala. Yung puro hangin lang yung yung puro hangin lang yung ibabato. Yung pag kinlik mo yung gun, walang laman. Di ba? Kaya sabi ko nga, kapag ang lata, walang laman, puro kuda. Kapag may laman, tahimik. Di ba? Walang substance, kumbaga. Pura. Tapos paulit-ulit nga na talagang sinungaling ka. Meron pa nga yung isang dyan, yung aso na, how much is the dog in the window? Di ba? Alam mo yun na... Basta aso. Basta aso na, ang niya is, ilabas natin ang chat natin. Sige, labas mo sa court, tas saka ako ipopost pagtapos na yung ating kaso. I-post mo at i-Facebook. Diba? Ganun gagawin ko. Kasi gusto nyo, hintayin nyo ho. Talagang yan. Siguro kaya hindi ko agad na, alam mo, sis, eto pa. Diba, hindi nila na-file kasi busy rin. So, naiintindihan ko. Ako alam ng abogado namin kung ba't hindi agad ako nag-file. Pero ready yung documents ko kasi inuuna ko sila. Kasi yung pera na supposedly for them, ako pwede naman ako eh. Pero eto, ba't uunahin ko sila now? Kasi yung isa, si Barbers, di ako minura. Hindi ako ginawang, hindi ako ininsulto. Hindi ako inaaraw-araw. You know what I mean? Pero hindi pa rin kami tapos doon. Pero unahin ko lang to kasi this is talagang even yung mga anak ko gusto magdemanda. Adult ang anak ko. Imagine mo kung ilang kami magdemanda sa mga. Idagdag mo na ang wiretapping. Diba? Hindi, wiretapping talaga, slander, criminal case, moral damage. Yun talaga. Kasi anong ginawa ko sa inyo, 'di ba? Parang yun lang. Parang bigyan natin ng leksyon ng mga bida-bida, sabi ni Palangga. Yung sinasabi mong mga yan, Miss Cathy Binag, ay noon ko pa napapansin last year pa na parang hindi ganito ang mga Duterte supporters. Hindi ganito ang supposedly DDS vloggers. Bakit ganyan ang kanilang ugali? Alam mo, Miss Cathy Binag, yung best friend ni Jollibee na grabe ka mura-murahin or balahurain, Pinklawan yun, di ba? Nakampink yun. Nangampanya yun for Lenny. Sa aking BFF na si Lenny, nung 2022, nakapink pa nga siya eh. Correct. So, hindi yan totoong Duterte supporters. Hindi ganyan ang DDS. Kaya sabi ko, daming red flags ng mga to. This is not how we behave. Kahit balahura si PRRD, tayong followers, mabubuti tayong tao dahil alam natin mabuting tao si PRRD. So, bakit ganito ang ugali nila? Ugaling dilaw, ugaling pink, ugaling makakaliwa. Kahit napabalahura yung bibig natin sa mga kalaban. Like si PRRD, nagmumura. Ako nagmumura sa mga kalaban. Pero hindi natin inaatake yung mga supporters, yung kapwa natin na ganyan mura. Ito iba ang style. Destroy. Hindi ganyan na maninira. Hindi ganyan. Hindi, naano rin ako na, alam mo yung, nagmamalasakit ka na, tapos pati ba naman yung, alam mo yung, sila eh. Alam mo yung sila, mindsetting talaga. Very kaliwa style. Yes. Very makakaliwa ang style. Yung tipong, saan ka nakasita na, pailalim ka kasing tumira. Yes. May ganon. Diba, imagine mo, inatake nila si Kitty. Exactly. Diba? May group chat yan sila. Okay? Nandun sa akin, yung mga nagsasalita doon kung gaano nila i-debunk si Kitty at insultuhin si Kitty doon sa group chat na yun.
Mga putang ina Nakipagtalo talaga. ako dun sa group chat na yon. Sinabi ko, hindi kayo Duterte. Ayun. Hindi kayo Ayun. kadugo. Huwag nyo namang ganyanin. Irespeto nyo yung nararamdaman ng bata. Nobody, not even isa sa atin ang may karapatang magsalita about it rather than a Duterte. Yun ang sinabi ko. Tapos ang dami-dami nilang sinabi doon. Kaya nila tsaka si As Kim. in, Well, kasi tapos, we all know. may nagsasabi pa doon na Hmm. hindi, close si Baste at saka si ganyan. Alam namin, nakakausap. O, nandyan sa akin yan. Sinend ko yun. Kaya Sinend nga ko yun kasi sa ating mga kababae, mga palangga, hindi po porket nakita yung nagpicture, kumain na ganyan na piniflex nila, totoong natutuwa ang mga Duterte sa kanila. Ipupusta ko ang alindog ko dyan. Alam nila, alam ng pamilyang Duterte ang galawan ng mga alpotera. Alam mo yan, Sister Cathy. Oo. Very gracious lang sila. Ako, Yeah. at saka hindi bastos ang Duterte. Ang babastusin na lang nila is yung mga tao talagang nananakit sa kanila at saka sa mga nananakit sa constituent nila. Ako, ever since, I didn't say I'm close to them. Okay? Ever since I didn't say I'm close to them. Ever since, simula nung lumabas tayo, did I use them? No, never. In my own Ang sinasabi mo lang sa akin, na-meet ko sila, pero we're not that really close. Diba? But of We're course, not close, nagkaroon ako ng chance kay PRRD because of my ex, di ba? Nakakasalumuha ako sila BG, lahat sila nakakasalumuha ako. Di ba? Parang, ako, bakit? Nung lumabas ako sa'yo, sis, even sila, si Edelace, sis, nashock siya. I don't talk to any of my friends in Davao. Nagulat na lang sila. Bigla na akong lumabas sa'yo. Before I came out, I isolate myself. Of course, di ba? I need to think about it, di ba? Kasi wala akong, kasi alam ko sis, kabisado ko galawan ng mga yan. Pwede lang palabasin na pinatawag ako, bayad ako. Kaya lakas ng loob ko Kasi, bayad. Kasi madadamay yung mga Duterte. Totoo yun. Diba? Ayoko. Ka pa. Hanggang sa huli, ang daming nagsasabi na courtesy call ka, ganito ka. Never. Puntahan mo si PRRD, never sa ko ayoko. Sabi niya, bakit? Di ba? Hindi kasi, nahihiya ako. Alam mo yon sis? Nahihiya ako kasi ayoko na, nandun, inutusan to. Hindi, ayoko sila. Hindi ko kailangan, kasi desisyon ko yun eh. Ayoko i-drag sila sa desisyon ko. Ayoko i-drag sila doon. Alam mo yun? Kasi ako to, desisyon ko to. Alam mo yun? So, ganun yun. Hindi ko kailangan magpa-post, hindi ko kailangan magpa-picture and all. Yun na nga. Optics kasi nila yan. Ang unang-una, optics kasi nila yan. Unang-una mga kababayan, never ko inatake ang grupo ng mga alpoteras per se. Hindi ko nga pinangalanan hanggang ngayon, marami kasing alpot dyan yung alpotera na sumira kay Pangulong Duterte. Ang issue ko is about PRRD na binalahura nitong alpot na ito at ng iba pang alpot. Okay? So ngayon, itong mga taong itong pinag-uusapan natin, na hindi ko naman i-mention ng mga pangalan nila ever, ay atake ng atake sa akin. Now, lahat tayo inaatake na. So ano yung motibo nila? 'Di ba? Ano yung motibo nila? Imbis ipagtanggol nila ang Pangulong Duterte, 'di ba? Kayo nga, tanungin ko kayo ngayon. Ilan tayo dito? 5 tayo, 4 kayo. Baka may element of inggit. Baka may element of inggit or may na pinakitaan. Kung kayo ba pinakitaan, at saka even yung, anong mararamdaman ninyo? Hindi, tsaka sis yung sa akin na lang. Di ba? Ako, eto na lang. Huwag kayo lahat lumayo. Kunwari, eto yon. Sinabi ni PRRD, adik yan, drug user yan, mga barkada, grupo yan, di ba? Yeah. Bigla akong lumabas para ipatotohanan yung sinabi niya. So, sabi nila, hindi naman namin dinideny yung sinabi ni PRRD, pero ikaw, anong ganito mo? Tanga! Kapag ginawa mo ako sinungaling, ginawa mo na rin sinungaling si PRRD. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. 'Di ba? Sino ba kayo? 'Di ba? Alam mo 'yon? Sino ba kayo? Sino sila? Mga scammer, nanniningil na. Saan sila nag-start? Yun ang gusto ko malaman. Ako, pag tinrace mo ako way back, si PRRD lang, ang politiciang binoto ko. At saka yung ex ko, noong 2016, hindi ako botante. Ilan taon na, 10 years ago, sabihin natin yung 2025, 9 years ago, dun pa lang ako bumoto, 40 anyos ako. Ang binoto ko si PRRD, siya lang ang dahilan ba't ako naging botante. After niyan, hindi na ako bumoto.
Oh, ngayon, etong huli lang ulit kasi sinuportahan ko si Sen Marcoleta. Kailangan mo yan na tigilan nyo ako kasi kayo, saan kayo nag-start? Bago nyo ako questionin, di ba? Mahal na rin na may mga katanungan ba ang galing sa Kingdom? Baka pwede natin sagutin? Sige. Meron. Ano itong naklik ko? By the way, Joey called you Cloud Chaser back in April. She said you were only doing the Beverly Hills incident for views. Oh my That's why God. you were the only vlogger that was giving frequent updates. Talaga? Tinira ka din? Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Din Chase. Wala kasi Cloud Chaser Yun, lang. may nagsabi yun sa akin. Now we are vindicated. Sinong Cloud Chaser? Sinong Cloud Chaser? Si Dean Chase daw. Okay. Follow up ng report. So, ganito pala yon. So, kapag may isang tao na, katulad yung sa Dahig, o si Alvin, o Cloud Chaser din siya. Ganun ba? Kasi ina-update din niya yung mga nangyayari sa tao. Sa nangyayari kay PRD. Lahat tayo may right if whatever we want. Pero, kayo, pinupost nyo kami, pinag-uusapan nyo kami, yan ang Cloud Chaser. Hindi rin ba kayo Cloud Chaser? Ganun yun. Masaktan kami sa kadyutahan niyo. hindi namin kayo pinag-uusapan. Yeah, so ano pa yung masakit kasi yung mga meron ditong I wanted to highlight this one. This one is Veronica Solis, and according to her, Maharlika and Kathy Binag are themselves guilty of taking and making money using PRRD. With Chrisette, we've seen her make periodic donations to the OVP for their calamity missions, printed quality PRRD books, and supported many of PRRD's own charities. Why don't you guys show transparency and open your books to your supporters? Okay, hindi ko natatapusan, pero let me just, before you guys respond, gusto ko muna mag-respond dito. Kasi ang sabi niya dito, Chrisette, we've seen make her periodic donations to the OVP, tapos printed quality PRRD books and supported many of PRRD's own charities. Hindi yun eh. That's not it, Veronica Solis. If you are listening to me and you're still there, makinig ka sa akin, Veronica Solis. Okay? Ang kailangan, because you guys are selling the book of PRRD and you are selling the legacy, it now becomes open for public scrutiny, and so therefore the accountability has to be public. And what Chrisette needs to do is to show accounting, not pictures. Accounting, not quality PRRD books. Kahit na glossy pa yung libro na yan, if you don't have accounting, it wouldn't make any sense. Kahit na ituro mo sa amin na you are giving monies to the charities, it wouldn't mean anything. It's accounting ang kailangan, Veronica. So, if you are asking or your response is, si Kathy, saka si Maharlika, di ba guilty rin sila? That's not the response. What you're doing is you're bringing a completely different issue to the main issue that I brought up. The main issue that I brought up is that these people were making monies of using PRRD doon sa Salamat book or something, and it actually amounted to $126,000. Okay? Wow. So, I'm looking for an accounting. Huwag kang pupunta sa akin at sasabihin mo sa akin na bakit ako maghahanap ng accounting, si Kathy Binag nga at si Maharlika are also guilty. That's not the answer, girl. All right? Are we clear here? So, alam mo, baka gusto mo, Z. Sige, yes, anong comment mo dyan? Okay, ganito, no? If an individual, a private person, is making periodic donations to a government agency, and in this case, sa comment ni Veronica Solis, donations to the OVP, hindi usual na tumatanggap ang isang government agency ng donations from the private sector. Kasi may budget yan from the General Appropriations Act for their operations. Okay, so kung tatanggap yan, may vetting din yan. Kasi titingnan saan nanggaling yung pera.
Kasi may mga provisions under Republic Act 6713, yung Code of Ethics sa government, na kailangan maganda yung panggagalingan ng pera, no? Kumbaga, walang question about it. So, kung meron talagang periodic donations, we can also turn to the Office of the Vice President to acknowledge or make a reporting kung may mga ganun ng donations. Yes. So again, if we're talking about transparency, again, hindi madaling mag-donate sa government kasi nga merong RA 6713. Yun, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Aware ako dyan kasi kami sakop niyan, kami mga teachers po. So, unethical na tumanggap ang government office ng donations. Okay. Of course. Ako, sagutin ko ulit yan dahil na beses ko naman na sinagot yan. Doon sa aming solicitation ni Cathy na hindi naman po umabot ng $5,000 o even $3,000, di ba? Mahigit Wala man nga yata. $1,000. Wala nga wala nga $1,000. Yung galing sa akin na 900 something. Okay? Yung sa akin, 900. Ngayon, kahit po tignan nyo sa batas ng California, kapag nang request ka ng ganong donation, small amount yan, kumbaga small scale, within your friends and your family. At I did not post it in public. Hindi ko yan pinablicize. Compare dun sa sinasabi mo, yung mga taong nagpinablicize na, kaya sila nakakolekt ng milyon-milyon. So wala po, actually wala, kung batas ang titignan natin, yung mga True Venmo, Zelle na yan dito sa Amerika, na mga maliliit nang nabagay, wala kang public accounting na pwedeng ibigay. Na nasabihin mo na kailangan i-report natin sa public kung magkano nakuha natin, ganyan. But kami ni Cathy, in-audit namin ang sarili naming dalawa. Sasabihin ko, sis, ito yung ginanon. Tapos ang ginagawa ko doon, pag sinend ko na kay Cathy, kunyari nagsend ako 100, 200, sinisend ko doon sa doon sa nagbigay sa akin friend, na send ko na. So ganun yung accounting ko within the group, within my friends, with you and me. So, let's say for example, 'di ba si Ronti, kung si Ronti nakikinig, palangga nagsend ako ng 100, isisend ko. Hindi lang kay Cathy kasi si Melvin, marami ako diyan mga pinagsisendan sa Pilipinas, sa mga volunteer ko. O palangga, na-send ko na yung $100 ha. Ayun, pambili natin ng tubig, na ganyan. Pero kung umabot na, I believe dito sa Amerika, pag umabot ka na ng $20,000 pataas or 25, now required ka na sa gobyerno na maging transparent ka. So malayong-malayo yun palangga, yung solicitation namin na hindi nga umabot ng $2,000, o di ba? Na wala nga 1,000 sa akin na nakapasok. Okay, wala nga 1,000. To be exact, you're right. 900 ito. Yes, ito ipakita ko ulit. Tama ka sis na hindi umabot ng 1,000. Ito for transparency Ito. Cathy. Ayan. Yes. Ayan Nakita nyo yan? Ayan lang yan. Tika, 200, 2,468, 925. Sino ba tong Catherine Sina? Yung mga nag-giveaway ako. Ayan po yan. Tama si Cathy. Tama yung calculation mo. Ayan yan mga kababayan. Yan. 900 plus lang yan. You're right. Galing na calculation mo. Magaling ako sa math. At saka pag may involved na pera, ayokong na bibilangan ako. Hindi po umabot. Okay? Hindi nga umabot ng ganun kalaki. So, magkaibang maigkaiba. Unang-una, ulitin ko po uli, hindi namin ginamit si PRRD at hindi po kami umabot ng even 1 million, even 100,000. Di ba? Hindi kami umabot. So magkalayo po yun. Okay? So I hope kasi sis, dinadivert lang nila. Yeah, we all know, diversion naman. Imagine mo, kinukumpara nila. Walang gamit. Para hindi sila yung mapagbintangan na may ginagawang ganon. Kumbaga magkakalkal sila ng katulad na issue para kayo ang magmukhang scammers. Maidagdag ko lang, Miss Marlica, may isa kasing bida-bida or tinatawag nga namin siyang si Jollibee. Ewan ko sino yon, pero parang natusok nga talaga ng bubuyog na mamagana ngayon at pangayain ng buhay.
May isang bida-bidang double agent na naglikom ng 120,000 galing sa bibig niya para itulong sa kasama natin sa EDSA na nakulong sa Senado. So, yun, no, sabi niya, hindi raw siya nanonolisite. Ano yung ginawa mong yun, girl? Tumanggap ka ng mga donations para dun sa na-contempt ng Senate na kasamahan namin sa EDSA dati. So, 120,000 yung nalikom niya. Ngayon, Miss Marlica, ang ginawa nitong bida-bidang ito, sinare niyo yung screenshot, Miss Cathy B, sa conversation natin sa isang GC noon, nung December na, di ba, ikaw ang nagsabi sa akin, ang daming nang scam sa EDSA. So sabi ko, nag-send ako ng message dun sa group chat natin na sinipa kaming dalawa because mahilig nga siya mag-share ng screenshot ng group chat na yun, napaka-private. Sinare niya yung message ko doon na sabi ko ay nako, para maiwasan ng scamming, dito na lang kayo mag-send sa account ng EFG. Shoutout EDSA Friday Group at lahat po ng mga grupo na kasama namin sa EDSA. So, nilagay ko doon yung GCash account and even yung bank account ng dalawang taga-EDSA Friday Group. Itong bida-bidang ito, talagang hindi niya tinakpan yung pangalan ni na Channel 167 at ng isang account holder ng EDSA Friday Group. Miss Marlica, ikaw magsabi, di ba? Ang pagkakaalam ko dyan, Miss Marlica, tinatanong mo lagi kung magkano na yung laman ng savings account na yon. Sa pagkakaalala mo, kasi ang naalala ko, hindi tayo umabot ng 100,000 ang laman ng savings account. Awang-awa ka pa nga sa EDSA Friday Group. Sa pagkakaalala mo na sinend na screenshot sa'yo ng EFG, magkano yung laman ng savings account sa nare-recall mo ng EDSA Friday Group? Kasi iniintriga kanila na, kanila at saka EDSA Friday Group na milyon-milyon. Parang naalala ko 60,000. Mga ganyan nga, hindi nga umabot ang 100K kasi ang gusto nilang i-insinuate, kumita ang EDSA Friday Group ng milyon-milyon from OFWs. Napag-usapan na natin yan, di ba? Wala. Ang naalala ko lang, Maui, 60,000 kasi pag may nagsisend, ganyan-ganyan, sabi ko magkano na tayo, ano pa bang mga gastusin and everything. Tapos yung binabato nila ngayon sa akin, malalagot na kayo sa IRS. Pambobo po yun. May babasahin ka ba sa IRS? Alam mo, unang-una yung donation na binigay sa akin, hindi naman napunta sa akin. Binadala ko rin. So anong sisigilin ng IRS sa akin? Itong sisigilin. Okay, tsaka pag meron kayong pag may binabanggit kayong IRS, dapat siguro na alam niyo talaga yung mga policy at batas concerning that. Because, iOS. Kasi sa IRC 502, they distinguish, IRC 502 nito, they distinguish fundraising from a trade or business. Magkaibang threshold nun. Are we talking US, right? Yes. Okay, yeah. Okay. They distinguish between fundraising activities from a trade or business kasi magkaibang threshold requisite. Yeah. Yun. So wala po akong pananagutan sa IRS kung nagkaroon ako ng private solicitation within my friends ng $900 o even 200, di ba? Even $2,000, wala. Okay? Ang unang-una, ang donation yun, personal nga yun. Personal, family, and friends. Kasi hindi ko po pinablik yun. Yan ang definition yan. Magkaiba ang aming solicitation, private message. Sa kanila po, pinablik nila. Public. At nakita natin milyon-milyon. At dinrag ang Pangulong Duterte. Yung EDSA Friday Group, hindi nga umabot ng 100 yan. No, I have to admit, personal. Kasi alam mo, dami kong friends diba, na supporters. Hindi naman sa ayoko naman sabihin, personally donated money to the, sa mga palangga. Kasi naaawa nga ako yung mga tao doon. Walang ganito, walang ganyan. Ayoko na lang i-mention and everything kung magkano. Kasi, ba't nyo ako i-audit? I-audit ko yung sarili ko. Binigay ko naman kaya sa kanila yon, di ba? Binigay ko yung usa ko yon. So, sariling pera ni Miss Marlica, minsan ang dinodonate niya doon kapag kinakapos kami. So, alam niyo yun ang iintriga na yan, hindi nga sila kasi kasali sa EDSA. But people who joined EDSA, including Miss Cathy B, nag-understood and saw what the sacrifices have been made by people there. Itong nangolekta lang na tumanggap lang ng padala dahil hindi nga kami mahagilap ng mga OFWs at hindi kami nagre-reply nga sa kanilang may mga OFWs kasing gustong tumulong sa amin sa EDSA. Na hindi nga kami mahagilap. So, sa kanila ay pinadala dyan kay Jollibee Bida-Bida. Kaya tinawag na Jollibee dyan. May nagtatanong kasi, ba't Jollibee daw ang tawag? Bida-Bida nga kasi. Pal, pakialamera pa sa wera. So, dahil na hindi kami mahagilap, sa kanya pinadala. Kaya kahit sukang-suka siya sa EDSA, napilitan siyang pumunta doon at mag-imprenta ng stickers at bumili daw ng pamphlets. Kung anik-anik.
Hindi man lang magtanong anong kailangan nyo dito. Simple lang, tubig, pagkain, tapos. Yeah, Ay, once and for all. Once and Yeah. Anyway, Kaya ako, nga ganito lang yan. Okay. Hanahamon tayo ng ng lapagan ng resibo. totoo. Doon tayo sa Yeah. korte. Papakita ko lahat yan. Yan, Yeah. Miss Caterina, go! Gagawin ko talaga. Isarado na natin yung issue ng Zelle. Napatunayan na natin na hindi po sarado yung cell ko. Hindi ko po din-activate kasi kanina, pinakita natin na may nag-send sa akin ng $1. Okay, yan po ang number. Number 2, inaamin ko po, kami ni Cathy, na talagang may nagbigay sa amin na pera pero hindi po umabot ng $1,000 sa account ko. At di natin hiningi. Hindi namin niningi, yung sa ibang friend ko nag-message ako. I have to be honest with that, sis. Yung mga people that I know, nag-message talaga ako, maybe you can help. Then, yan po yun. Magkaiba po ang solicitation ng mga alpoteras sa solicitation namin. Sila po umabot ng 7 million ba, Edwin? Kami wala pa pong 100. 126 yata yun. So, yun lang. I hope maunawaan niyo yun. So, sa mga nakakilala naman sa akin, Diyos ko po, ang tagal. Kasi ang ini-insist ni Elizabeth Cruz is that dapat ini-report ninyo sa IRS. Paano nga i-report sa IRS hindi nga umabot ng $1,000? Ito talaga friendship ko na ito masyadong pinapakita yung pagka Actually, wala silang alam. Wala silang alam about IRS. Elizabeth Cruz na yan. Wala silang nalalaman. So, alam mo yung mga nanonood naman dito, matatalino. Alam mo, hindi na natin mag-exert ng effort to defend ourselves. Right. Because the truth will defend for us. Yeah. The truth. Sandali, I would just like to acknowledge na I think Dean Chase is around. Dean, shout out! Maayong gabi, kanimo. Din, papasok ka din. Ano ko sa iyo. Sandali. Isend nga ako. Kasi para malaman ko rin na binash ka pala. Hindi ko alam din. Busy ako. Si Dean Chase ba abogado? Corporate lawyer daw po siya yata. Hindi ko lang alam. Hindi kasi nung busy ako sa Hague, we're very grateful talaga kay Dean na talagang tinututukan itong tungkol sa na to. Ito sa issue na ito. Kaya, Buti pa nga si Dean. If you're available. Pinadala ko na yung invite. Buti pa nga si Dean. Sorry, buti pa tinututukan yung totoong. Grabe ang laban dito. Kasi pati family niya. Family niya sa Cebu. Nakausap ko yan si Dean, na kami ni Harry, Yung family niya sa Cebu, ginigipit dahil sa expose dahil sa na yan. Sa issue na yan sa Beverly Hills. Pinadalhan daw ng bulaklak ng patay, ate? Pinadalhan ng bulaklak ng patay yung family niya. Hindi, tsaka yung mga issue niya kay Wakwak. Kay Wakwak, kay Gwen Garcia. Ginigipit din siya doon. Pati family niya. So this is the fight na ito yung price na pinaglalaban natin. Na kaya namin hindi kami takot magurgor, although syempre nag-iingat tayo. Pero yung mga team alpoteras, itong mga hindi kanila mabura-mura si Bangag. Kung kaya nila tayong murahin, bakit hindi nila kayang murahin si Lisa Tanas at saka si Bangag na nagpakidnap kay Pangulong Duterte? Doon ka magtaka. Correct. Yes. Minumura naman daw nila, binabatikos naman daw nila. Kailan? Mayroon ba ganyan? Meron ba ganun? Putang ina ka, BBM. Yan. Wala naman ganun yung lutong sana ng pagmumura, doon i-direct, sa mga deserved na murahin na public officers. Hindi ko minumura nila, hindi vloggers. Ma'am Maray, tanong ako sa'yo. Go. Kasi ikaw yung isa sa mga lately ngayon na pinanggigigilan ni Jollibee at ng mga double agents. Kailan mo na-realize na may something yung mga yan? Kanina tanong niya sa akin. Yeah, that's for you. That's for me? Sa'yo. Okay. Kasi kami ni Miss Marlica, matagal na naming nahalata yung mga yan eh. Well, to be honest with you, I have no idea kung sino itong si Elizabeth Cruz. As a matter of fact, sabi ko, NPA ba yan? Kasi basta na lamang lumabasin eh. I have to be honest with you kasi I was in the Philippines, every other year. Yeah. Ginaya si Ngayon, I was in Manila noong 2023 yata.
Ngayon, naimbita ako mag-inuman. Kids Bar asked me, "Oy, punta ka dito, mag-inuman tayo." Pagdating ko doon, nakita ko doon sina Darwin, si 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 Mark, sino-sino pa, marami. And then nakita ko itong babaeng ito. I don't even know her. Okay? Pinakilala sa akin ni Trixie. Sabi na, I see somebody or whoever. Sabi ko, okay. So, syempre, whoever. So, syempre, doon ako naupo sa harap niya and she was nagkikwento. Hindi ko nakaalam kung ano yung pinag-ikwento eh. Kasi nakafocus ako doon sa isang kasama namin na sexy, right? Akala ko tulisan eh. Okay. Basta meron silang kinakausap sila doon. It's not that I'm interested or something. Anyway, so this was my first time to meet Elizabeth. And according to her, nagkwentuhan daw kami nung sexual harassment ko. Sabi ko, what in the world? Sabi ko, this is my very first time to meet this woman. Tapos bubuksan ko kaagad yung pitaka ko na ang laman piso. Hindi ganon. You know, I was raised by my parents good na I should not be speaking with strangers, alright? So hindi ko siya kilala. At hindi ko minention sa kanya yung personal na buhay ko. Gumawa lang ito ng mga kung ano-ano mga chenes because nakita ko kasi doon sa Awayan sa Hague na yung argument ni Maharlika ay tama kaysa sa argument niya. I was not choosing the person of Maharlika over the person of Joey. I was actually looking at the argument na nangyayari and I sided with Maharlika. And because I sided with Maharlika, binira niya na ako ng binira ng hate comments. Even, bringing up the issue of a dismissed case. Hindi lang ito dismissed case ha. Dismissed case with prejudice. As hindi mo na pwedeng ibalik. Okay? It's the same. Hindi ko kaya nung case nung isang kasama niya, dismissed lang, na pwedeng ibalik yun. Yung case yata nung brother ni Tio Moreno. No, isa pang nagtatago sa pangalan Tio Moreno. Oh. Alam mo, itong mga taong ito, ang dami mga pangalan na nagtatago, yung pala, sila pala yung mga may mga notorious secrets. Right? So, may mga skeletons in their closet. So anyway, responding to your question, napansin ko lang talaga ito na there's really something with them. Yan. Nung naglalabo-labo na about Amy Marcos. Yes. Right? So she was able to convince me to, push for Marcos. So, all right, fine. So I did push for Amy Marcos. But one thing I kind of like, na-remember ko, sabi ko, alam mo, yung mga Alputera team would not even, hindi naman nila pinush yung Duterte eh. Hindi. Sabi ko, hindi. Bakit kaya ganun? So hindi nila pinush yung Duterte. And then, nung nag-aaway-away na about the Hague, right? Pumasok na itong si Alputera, dito na ako Well, hindi ko rin naman talaga pinush yung Duterte lahat. Yeah, that's fine. That's fine. So, nung pumasok na yung nag-aaway-aaway na sa The Hague, napansin ko, bakit parang iba na? Bakit parang merong, especially nung nilabas na nila yung team Alputera, bakit super defensive sila at one personality? Who is this person? I don't even know her. Yeah. And I wasn't even touching about the girlfriends. I don't care about the girlfriends. But what I wanted to find out is how come they're protecting, they were so overprotective about this woman. What's with her? Ano ang meron siya? Bakit siya nasagot ko na yan. Siyempre, yun ang access nila. Pinakinabangan nila and everything. At sabi ko nga doon sa nakaraang vlog ko, short lang ito, yan ang reason kung bakit nagkaroon ng downfall ang Pangulong Duterte. Balikan ko uli. Even Sara acknowledged it na may spy. Even, sino pa ba nagsalta about it na nung nasa Hong Kong ang Pangulong Duterte ay talagang, yung gobyerno, si Remulla, na sinasabi na may nagtitimbre sa kanila. Si John Vic. Oo, John Vic. 'Di ba? Inamin mismo 'yan na alam nilang galaw ni Pangulong Duterte. So, sino? Yeah. So doon ko napansin na something is wrong. Something is wrong with that group. And the funny thing is, dinideflect nila yung nakikita natin. And the way they deflect this is insane. I know. Exactly. The way they deflect this is, pinapalabas nila
na merong handler si Maharlika na BBM. BBM? May ganyan? Yeah, di ba Ay, meron pati nga yung picture mo with Liza. Liza Tanas, Miss Maharlika ina-ano nila binabalik nila. Really? Okay lang yan. Alam mo, ganun naman sila di ba? Hindi ko alam yun. Hayaan mo silang magagaganon. Hindi naman dinideny ni Maharlika na dati naman yung nabudol nga Sila nga rin sinasabing nabudol. Nabudol nga tayo ni Inday. O, di ba? Mga so, yung mga tao kababayan, kapag may may picture ka na gano'n, di ka na nag-move on. Para yan yung USB ko, hindi sila maka-move on. Ano ba? Hindi. Ayun na nga, alam naman ng taong bayan na talagang ever since nag-vlog ako, kinampanya ko talaga is Duterte Marcos. Nabudol nga ako, di ba? Kinuwento ko na lahat yan. Andiyan naman yung pictures yan available online. At alam nila kung bakit naman ako nagwala, di ba? Kung bakit ko tinira ang mga bangag. So yan pala bago narrative nila na ako ay tao na naman ni Lisa. Hoy Lisa, buha ka ng ina ka ha? Ang ina mo. Ayop ka. Logi sinilatan na sa'yo, Miss Maharlika. Logi siya sa'yo kasi kung binabayaran ka niya, inaaway mo naman siya. Anong klase yun? Kasi kailangan talaga magkaroon na ng drug test lahat ng government officials. At ibalik din yun sa mga pulis. Oo. Dapat magpulborong test na sila. Ang nakakalito kasi, ang deflection nila is may handler ka na BBM. Alright? And the other side of this is that binabayaran ka ng mga Duterte. Sabi ko, nalilito ako. Ako? Binabayaran ng mga Duterte? Binabayaran ka raw ni Miss Hanilet. Yan ang ano dyan sa iyo. Yan ang claims nila. Wow. Oy, pwede i-demanda ni Hanilet yan Let's talk about that, Hanilet. Alam mo, kasi syempre nung nasa Hague kami, ilang beses kami nagkasama ni Ma'am Hanilet. Okay, nakasama kami sa dinner. Nakita na yon yung video. No, 2 beses pala. Isang dinner actually early dinner yata sa isang bahay ni Ma'am Estela doon sa The Hague. So kumain kami doon, libre yon, okay? Maraming tao doon, wala naman nakakitang may inabot sa akin. Okay, nung kumain kami doon sa dinner na isa sa restaurant, hindi po si Ma'am Hanilet ang nagbayad noon, si Ma'am Elena nilibre namin. Hindi pala ako kasali. Si Ma'am Elena lang nagbayad. So nilibre kami ni Ma'am Elena doon. So my God, sinabi talaga nila yan na binabayaran ako ni Hanilet? Pwedeng i-demanda ni Hanilet yan sila. Kunin nyo nga yung clip, isend ko kay Madam kung sino man nagsabi niyan. Okay, mga netizens, hanapin nyo yan. Kung yan may video or post, screenshot nyo na. Or alam niyo, ito ang panuntunan ko talaga sa laban dito sa political vlogging na ito. Para mainggit naman sila, sis. Nung ako pumunta sa Australia, may nag-offer sa akin, okay, na connected sa politics, sa politika, na nag-offer na mag-pay ng ticket ko. I declined. Sabi ko, palangga, kayang-kaya ko na to. Economy lang naman to. Ganyan. Kayang-kaya ko na ito. Not because to insult that person, because that person is very, very nice to me. Pero ayoko nang may utang na loob eh. Okay lang kung kaibigan. Yung kaibigan ko. Like tayo, sabi mo sa akin, mahal na rin na. Palangga, alis tayo. Ako na magbabayad ng ticket mo. Hindi totoo yan. In-offer din kita. Ayaw mo. Oo nga pala. Inoperan pala ako ni Cathy. Inoperan kita. Ayoko sis. Okay lang ako. Kasi inoperan din pala niya ako. Ikaw talaga. Inoperan niya ako. Inoperan ako ni Sis Cathy. Hirap na hirap kang tumanggap. Sabi ko, sis, okay lang ako. Actually, 2 nag-offer sa akin. Sis, okay lang ako. Ganyan. Then yung nag-offer din sa akin, okay lang po ako. Kayang-kaya ko na economy. So, bayaran ni Hanilet? Well, hanapin niyo yung clip bigay kay Ma'am Hanilet kasi diyan sa Pilipinas. Kolektahin mo na lang tapos ipasa mo sa amin.
Yeah. Anymore? Ano pa mga sasagutin natin? Ang ganda-ganda ng eksena. Si Dean baka busy, baka nasa work or something. Wala na nga si Dean. I apologize. Late ko na nakita yung mo. Ano pa? Sige, tapusin na natin yung mga binabato sa ating issue dito para, Last question na lang kay mahal na Reyna. Mahal na Reyna. Yeah. Ano pa? Paano mo na-maintain ang composure, mahal na Reyna, na kinukuyog ka na, just like what they did to me and Miss Cathy Binag and Miss Maharlika, pero you're so chill pa rin. And yung kalaban natin, bumubula na ang bibig sa galit. Sinabi mo. Alam mo, ate. Hindi naman kami May hala akong kumuda diba? Alam mo, ate, it really, it's a big, what do you call this? It's an advantage na maging 80 anyos. Okay? 80 ka na ba? Parang hindi naman totoo. And the funny thing about this is that itong mga kaaway ko, especially Elizabeth, they think literal. Literal ang thinking niyan. Hindi yan marunong read between the lines. Hindi yan marunong magbasa ng mga sarcasm and everything. Alam mo naman ako, number 1 sarcastic yung mga posts ko. I know. Right? It's just the reason why I maintain my composure is because, syempre, na yan dala na experience. I've been working for an environment na masyadong stressful. So, I have already learned how to navigate a very stressful world. And if you blog, oras na nag-blog ka, kakapalan mo mukha mo. Okay? Kailangan makapalan mukha mo. Hindi pwede dito na pag tinawag kang yan si Edwin, 62 years old. Baklang ka na. Gurang na, whatever. Hindi ako umiiyak doon ating. Totoo yun. Focus ako sa issue. Alam mo? Sa issue. Yeah, hindi ako matitinag na mga ad hominems, any kind of ad hominems, hindi ako matitinag dyan ating. Just focus on the issue and deal with it. Hindi sila mananalo sa'yo. Correct. Alam mo, totoo nag-aaral yan ng law Nag-aaral ng law pero parang nakakalimutan niya na nakakababaw yung paggamit ng argumento. Alam mo, i-insulto nga niya yung pagiging pagka-probinsya ko. Kasi sabi niya, alam mo kasi yung si Edwin, siguro doon sa probinsya nila sa Bicol, walang mga Chinese, mga ganito. Sabi ko, ang inanitang ko. Sabi ko, I mean, she's a mother flunker, alright? Ako at kontador publiko ako, pumasa ako ng board ko. And not only that, I mean, if she's gonna compare her credentials with mine, wala siyang panama sa akin. Saan ba siya nag-graduate? Saan ba nag-graduate ako sa UST Legazpi with an MBA at Harvard University at meron akong Certificate of Higher Education Teaching at Harvard University. Meron ba siya noon? Wow. Yeah! Yun naman pala. So, at saka Edwin, there's no point kasi there's no point in raising dismissed case. Okay? Yes. And with prejudice. Kasi nga, diba? Kasi nga, you are presumed innocent until proven guilty. Diba? So you're innocent. So why raise a dismissed case with prejudice? What's the point? And not only that, that was, ang binabasa kasi nila, yung deposition nung other party, and that was already dismissed. In other words, the court has already thrown that. And so therefore, what they were sharing was just another fantasy story or a fiction story. And they were asking me to respond to the fiction. Anong i-respond ko? Di another fiction. Yeah. Right. So ako naman, patulad ni Cathy, tayo halos except Z, na di naman siya vlogger. Paano ko na-maintain yung composure ko? Well, you know what? I'm a happy person. Kahit batuhin ako ng putik, lahat na binato na saan, bayaran ni Duterte, bayaran ni Marcos, now bayaran daw ni Tambaloslos, may nabasa ako dyan, bayaran ni Asidre, bayaran ni Hanilet. Sino ba talagang nagbabayad? Ang dami, sino ba talagang nagbabayad sa akin? No, I mean... Kasi nakapag-travel ka raw all around the world just like I. Oh my God. Namatay kayo sa inggit. So, ang sa akin lang, ako, kahit murahin ako, pagbintangan ako ng makasinungaling, ano pa ba ang pwedeng ibato sa akin? Maharlika bayaran, pumatay ng tao, nagputa, lahat na. Lahat na yan. Bumatay ng tao, nagpokpok, sa ganito, bayaran. What else? Ano pa? By the way, maisingit ko common denominator nyo raw yan ni Miss Cathy B. Okay, Maharlika, why na inayaan mo si
Banat Bay na murahin ka. Why kami ang nasasaktan? Pakisagot lang. Please watching from San Jose, California. Pwede ako sumagot kasi hindi siya Ikaw. hindi siya nakikipag-away sa mga Ako din, vloggers. sasagot ako. Oo, hindi Kayo siya muna nakikipag- sumagot. Okay, Kasi- kayo muna sumagot. Ako kasi, Bago ako. ako tinanong ko na nga yan kay Maharlika. 'Di ba sis, yung first time nga, yung pupunta ako ng SMNI at Okay. mag-guest ako. Sabi ko, sis, di ba, sabi ko, okay ba to? Kasi inaaway ka. Tapos ang sagot mo sa akin, plain and simple until now. Hindi ko siya kaaway. Hayaan mo siya. Tapos asaran, di ba, naasar mo lang, kahit binabanatan ka, hindi mo siya direct na binabanatan na banat, di ba? Kasi sabi mo, hindi ako makikipag-away sa vlogger. Kasi ang focus ko is Yes. yung laban ko. Yun ang sagot mo sa akin. O, next. Pang Miss Universe answer to. Hindi. Contestant Ay, number 1 ako. No, Kakabugin ko answer mo. Okay, go. Kaya hindi sumagot si Palangga. Isa lang ang reason nun. Class. Mm. Wow. Yun. Hindi Oh, kailangan ano, eh? patulan. Mm. Kasi may sagot din ako dyan. Yeah, ikaw, Reyna. Hindi ko alam kasi, number one, hindi naman ako nakikinig kay Banat Bay. I'm not saying that in a derisive way. It's just Yeah. that super dami na ng kailangan kong pakinggan. You know what I mean? Ganun nata, pag tumatanda, ayaw ng maraming. Okay. 80 anyos na ako, ating. Di ba? Correct. Totoo ba talaga? No, Ako naman. to? you know, Okay. No. sabi ko nga sa inyo, etong mga kaaway ko, they are literal mag-isip sila. Hindi sila nag-iisip between the lines at yung sarcasm ko. The reason why I say 80 anyos na ako, it's just a sarcastic way of telling everybody na mas matanda ako sa karamihang mga vloggers. That's just my own way of saying it. Yes. They took it literally na 80 anyos na pala si Reyna Elena. Parang ako ngayon, totoo ba? Kami ni Sia. Ako sasagutin ko yan. Okay, Oo. sasagutin ko yan kung bakit ko siya hindi pinatulan. Sa nakakapanood sa akin, lalo na yung mga moderators ko, kayo, yung mga nanonood sa akin, nagbakbakan na kami niya noong 2020 dahil kay Bangag at yun nga kay Bongo. Kumbaga, ginurgur ko na siya noon. Sinagot ko siya. Grabe ang sagot ko dyan. Kumbaga, tinira ko siya dito sa jugular vein niya. Kumbaga, natumba na yan noon pa. Bakit ko pa bubuhayin yung ginurgur ko na? Kumbaga, sabi nga ni Yam Pradas, he is not worth the time of Inday Maharlika. That's true. Yan yung reason ko kung bakit ko siya hindi sinagot. Then, kahit anong mura, kalayaan naman niya nagmura sa akin. Anong gagawin ko? Magkikipagmurahan ako araw-araw sa kanya just to get clout? At ang minumura ko talaga, yung salot sa lipunan, si Lisa Tanas, sa mga Marcos. Yeah. Focus sa goal. Focus ako sa goal. Alam ko naman na kaya nila ako tinatopic kasi nag-enjoy sila sa views. If I want views, if I only want clout and views, yung away na yan, di ba? Gusto ng mga tao yan. Eh di araw-araw awayin ko rin sila. Oh. But where's my focus? Yeah. Hindi sila ang focus ko. Hindi sila ang kaaway ko. Tama yung sinabi ko. Hindi sila ang kaaway ko actually. Pero kung sila ay nakikipagsabuatan sa Bangag, kasama sila sa kaaway natin. My focus is right now, lalo sa situation natin, yung fight natin kay Pangulong Duterte at yung ginagawa ng Marcos administration. So yun po yun. Kaya hindi ko siya papatulan. Kasi tinira ko na siya dito noong 2020. Pinatumba ko na yan. Ano pa gagawin ko? Paulit-ulit ko na lang siya patutumbahin. Ano siya? Nagmumultong patay? But anyway, gusto ko Baka lang... naisip ka niya, Miss Maharlika, kasi 1 million ang kanyang followers. But thanks for answering that question. Yeah. Pero ito naman ang akin. Okay, sinagot niyo siya. Ako naman, tatanungin ko si Banat Bay. Banat Bay, kung mapapanood mo to, when we were in Japan last December, ang sabi mo, open ka to reconcile with Miss Maharlika. And I think minessage din kita nabanggit dito mo sa akin yan. Sabi mo, open ka to reconcile with Miss Maharlika. Banat Bay, you were the one who convinced me to apologize sa mga taong na-offend ko
kasi hindi lang naman si Jollibee ang na-offend ko eh. May mga na-offend ako from Maisog yata. 2 tao. Or kung ano mang grupo na aligned sa Maisog. May na-offend akong 2 tao na hindi ko pinapangalanan, pero aray sila ng aray, just like that Jollibee bida-bida. Hindi ko kayo ina-identify, pero feeling nyo kayo yun, parang ganon. So, sabi ni Banat Bay sa akin, be the bigger person, mag-apologize ka. So, I did apologize. Nag-issue ako ng public apology when I was in Japan. Sumunod ako sa iyo kasi sabi mo, Maui, be the bigger person. Diba? Kahit wala kang ginagawang masama, para hindi na tayo magkagulo-gulo, makipagbati ka, mag-sorry ka. Ngayon, Banat Bay, ang sabi mo sa akin, open ka for reconciliation with Miss Marlica. What are you doing now? Oo, naalala ko yun, sinabi ni Maui sa akin yun. Ano ba nagot ko sa'yo, Maui? Nakalimutan ko na. What did I, Wala naman na kami problema, sabi mo. Wala naman. Yun yan. Sabi ko, wala naman kami problema dahil di ko naman siya kaaway. Totoo yun. Actually, last year ba yun? Last year, si V nandito. Si V, ito kasama natin si V dito nanonood. Sabi ni V, si Marlica nga, nakaibigan Oy, V, magsalita ka na. V, nakaibigan ko na nagalit o nagtampo din sa akin. Alam yan, kasi kasama ka dito sa Maui, V. Ikaw ang nagulit sa akin na isama ako sa grupo. Akala mo, hindi kita nakakalimutan. But anyway, sige, sagutin ko yung Banateros na yan. That was last year. Itong si Jollibee, message niya ako kung okay lang daw ba sa akin makipagkita na doon sa isang Banatero. Actually, hindi ako nag-reply. Hindi ko na papangalan kung sino doon sa Banatero na yon. Hindi na lang ako nag-reply kasi unang-una during that time, ayoko talaga at saka busy ako. But hindi ako nag-reply. So nung nagkaroon kami ng event dito sa Vegas, si Coach Oli, in fairness to Coach Oli, di ba Banatero din siya? Kasama kapatid siya ni Banat Bay. Okay. So, nag-usap kami ni Coach Oli. Una, actually, nag-message kasi KOJC, dahil ako naman, kaibigan ko yung mga KOJC. Gusto nilang makipagkita dito. Gusto nilang makipag-meet sa LA. So, hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataon. So, pumunta ako ng Vegas. So, na-meet ko si Coach Oli. In fairness naman kay Coach Oli, tao siya. Nag-inuman pa nga kami. Pumunta pa nga kami sa strip. Diba? Nakita nyo naman yung video na yon. Tapos, ang sinabi ni Coach Oli sa akin, nabanggit niya doon ko nga lang alam na nakapatid pala niya ito si Banat Bay. Tapos sabi niya, parang sinasabi niya yata sa akin, Miss Marlica, sabi niya, ito Coach Oli, I have to tell this sa public. Hindi naman to masama. Sabi niya gano'n, parang, hindi naman pasensya sa kapatid ko, parang sinasabi niya yung mga bangayan. Sabi ko, wala naman akong problema sa kanya. Tapos sabi niya, pasensya ka na sa just wag mo na lang sabihin, pero kasi mapagpatol talaga yun eh. Sabi niya, magpapatol talaga yun. Okay. Sabi ko, okay, fine. Ganyan mapagpatol siya. Ako di ko naman siya pinapatulan. So kasi pero tama. Sis, at saka ang tag to, pag na-meet mo naman si Banat Bay, ewan ko, ako gano'n yung pagkakamit ko. Na-meet ko siya. There's no reconciliation. Okay. There's no reconciliation for me. Na ngayon ko pa lang sinasabi ko kasi hindi ako lumulunok ng isinuka ko na sis. Sabi ko, okay. Si Jollibee lumulunok ng sinuka. Si Jollibee. Nahaway niya din. Nahaway sila. Kasi pati sila. So, the enemy of my enemy is what? Yeah, right? The enemy of my enemy. My enemy. Ganun yun. Yeah. Ang sa akin naman, in fairness dito kay Coach Oli, tao naman yung tao. Naging kaibigan, naging okay kami, nag-hangout kami, wala akong problema. Pero dun sa kapatid niya, sabi ko nga, tinodas ko na yun noong 2020 eh. Ibig sabihin, patay na siya para sa akin. Okay. Yun lang yung sa akin. So, that's it. Gusto niya ako murahin niya ako everyday, then go. But I'm done. Okay. I'm done. So, may tanong dito, right? Ang tanong dito, and I see this, kailan ito, sabi nila, bakit tahimik si Attorney Trixie? And or what happened to Attorney Trixie? Ako nasasagot nito, wag na natin sagutin ang tanong na ito kasi, tahimik na nga siya eh. Bakit pa natin siya? Correct. No. No, actually, I will answer that. Okay. Actually, hindi siya tahimik. The fact na ina-associate niya yung sarili niya, na nagpapakita, yung mga optics nila, hindi siya tahimik. She's working behind the scene. Nag-share siya ng mga Trixie, you're working behind the scene. Okay? You're working behind the scene. Hindi ka, you're not for what? Tahimik. Hindi siya tahimik. Okay. I know that. Pero ayoko naman siyang durugin kasi unless na may sobrang sinasabi siya, but alam ko kartada niya, but hindi siya tahimik. Even si Grace Ibuna, dagdagan natin si Grace Ibuna, dagdag pangalan, nakasama natin sa HIG. Hindi sila tahimik. They're working out with the Alpoteras.
So if you want to fuck with me, I can fuck all of you. Yun lang ang sasabihin ko sa kanya. You know? Dahil ako, nasa tama ako. Pero since hindi naman nagsasalta, picture lang. So, okay, fine. But I know what you're doing. Diba? I know who you are. All of you. So, yan lang. Pigilan na ba natin yung bibig ni Maharlika? Pigilan na natin. Tarot. Okay, go. Ano ba mga katanungan? Halos wala na. Well, kung wala na, magpapasalamat ako. Nasagot na ba natin yung ating mga binabato sa atin? Nasagot na natin lahat. For sure, hindi natin yung masasagot because they're fabricating stories. They're inventing stories each day. So, well, anyway, I'm open to answering it. Just, kung kailan magla-live ang Mahal na Reyna, just send me a message. I'll join you. Yes. Pero tuloy ba yung August 8? Nag-aabang kami. Yes, I'm willing to come home. I'm willing to come home for that Jolly Bida-Bida. O pwede ba mag-live coverage advice ko sa inyong dalawa ha, sandali lang. Aste Tagle, I love you palaga. Thank you for sending all your stars. Si Aste Tagle, ngayon ko lang pasalamatan, ngayon ko lang siya nakita kasi nakikita kita palaga after. Aste Tagle, binigyan mo ng star ang buhay ko. Thank you. Si Aste. Oo, lagi na dyan. Okay. Guys, ako ganito, may advice ako ha. May advice ako. Kasi pareho kayo nag-aano publicly, right? I just don't want those people, yung mga kalaban natin, na i-take advantage. Mamaya may mambaril sa inyo bawat isa sa inyo. Hindi kayong babaril, ibang tao ang babaril. You get me? Yeah. Ipagdasal na lang nating umulan para hindi makita ng mga snipers or hindi kami mapuntirya ng mga snipers. Si Marisol Suba, may tanong dahil kay Maui. Anong katanungan palangga? Marisol Suba. What is it? Hindi ko makita yan. Andito ba si Sas? Ako wala akong problema kay Sas. Kung ano man yung desisyon ni Sas, kung ano man yung desisyon may nagsabi, kung ano man yung desisyon ni Sas sa buhay niya, she is Sas, so she know what to do. Yes. Kakampi naman natin si Sas, to be fair with her. Kakampi natin yan. Ang nakakalungkot lang, pinapakinabangan siya nung isa. And I think Sas should have learned her lesson from Thinking Pinoy, right? There's another female Thinking Pinoy emerging, a fake one, a budolera one, and I hope makita ni Sas yung mga red flags na nakikita natin sa taong. Pag nagkita daw ba kayo, anong laban ang ibibigay mo? Sabunutan o suntukan? Siyempre, di niya sasagutin yan. Ba't niya naman sasabihin yung kanyang correct. Oo. Hindi, mag-ano lang kami. Lugi ako sa kanya. I think she's black belter, di ba? Lugi ako sa kanya. Tapos malalaki pa yung kamao niya. Ako, Barbie arms ako. Alam mo yan. Sandali. Ay, mahilig siya sa fake news. Baka mamaya fake news yung black belter na yun. Black belter niya. But still, lugi ako sa kanya. Ang laki ng braso niya. Namimintog siya ngayon. So, sabi ko nga sa kanya, magbaon ka ng condom na may tubig. Maghampasa na lang tayo ng condom na may tubig. Kailangan mo bumili ng tools. Yung gumagana. Ay, sorry. Sorry, naka-live pala ako. Nakausap ko yung anak ko. Maui, gamitan mo na ng brilyante ng tubig. Diba? Dunod siya sa akin. Anyway, lugi ako sa kanya kung tutusin, kung mag-meet kami, alright? But I'm not afraid of meeting her and spending money to come home to the Philippines and risk, diba? Just to meet her. So sana wag siya mag-back out. Ba't niya ako binlock? Diba? Natakot na sa'yo. Oy, guys, we've been chatting for the last 3.5 hours. So I guess 5 minutes. Bana, nagagaya na natin sila. Pero kasi mahaba yung usapan. Dami natin si Duterte, Mary Chris. Si Mary Chris, sabi niya, matagal na akong follower niyo, ma'am. Tapos nag-unfollow ako nung binanatan niyo si BBM. Tapos nung makita ko yung ginagawa ni BBM, nag-follow uli ako sa inyo. That's why. Yun yung sinasabi ko, na kahit galit kayo sa akin ngayon, hindi naman ako nagagalit kasi hindi lahat ng oras mag-agree kayo sa akin. And later on, mabivindicate ako dahil tama pala yung mga in-expose natin. Kaya nga may freedom kayo sa akin. You can unfollow, you can go back. That's about it. That's how it is. Yeah. Ano pa? Last 5 minutes na lang tayo? Last 5 minutes. Okay. Well, before we end, gusto ko pasalamatan si Miss Mahal na Reyna for inviting me, and also Miss Maharlika, thank you. Miss Kathy Binag, I feel sorry na, di ba, maganda ang pakitungo mo sa kanila, pero ginanyan ka na. And luckily po, nakikita ng iba na,
si Maui pala, hindi lang ito ng away lang dahil trip lang niyang mang-away. Yeah, She yeah, saw yeah. red flags, alam niya na mga peke ito, that's why she's not stopping. Mga atit kuya, sa pandudurog niya sa akin at sa pagkakaisa nila laban sa akin in December, they want me to become the Pebbles the second, na babaliktad at lilipat sa kabila. And then Yes, I they're think saying yun na yun bayad eh. ako. Yeah. Oo, they're saying na bayad ako ni Liza, bayad ako ni Tambay. Hindi ba sila lugi sa akin? Hanggang ngayon, binabanatan ko sila. Hanggang ngayon, hindi ko naman sila kinakampanya. But yeah, I didn't stop because alam kong may mga peke sa hanay natin. At ang mga peking ito na tinatawag yung mga double agents, ang sumisira sa grupo. laban natin. Kaya humantong tayo sa pagpapakidnap kay PRRD. This couldn't have happened kung walang mga ahas sa atin na nagkukunwaring supporters. That Oh, is true. magko-comment ako dyan sa STS sinabi. Thank Yeah. you. Regular daw ba ito? Tignan natin. Alam mo naman, iba-ibang time zone natin. Sige, go, Magko-comment ako dun kay Maui, no? I don't feel sorry that naging maayos ako sa kanila. Kasi, ano yan, galing sa akin yan. But of course, ganun yon. Silang magdala, hindi ako. Second to that, yung sinasabi mo na meron talagang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak, naniniwala ako doon. Kasi, when nagre-recall, analytical akong tao eh. Kaya tahimik lang ako. Hindi ako bumibira ng wala akong bala. Okay? So, nung ina-analyze ko, kasi hindi ko naman kayo lahat kilala, di ba? From the start, yung history nung isa, ni Pebbles, di ba? Nakita ko yon na inatake din siya sa umpisa hanggang sa nawawala na siya ng gana. You know what I mean? So, ganun din yung ginagawa sa'yo. Then right now, because hindi nila ako makontrol, or hindi nila ako, di ba, even nga dahil hindi nila ako makontrol, ayoko raw ng pinagsabihan ako, saan nang galing yun? Kailan tayo nag-away? Saan ako hindi pinagsabihan? Ano ka, nanay ko? Hello? Di ba? So, sabi ko, ano to divide and conquer. Very kaliwa. Alam mo yun? So, ang gagawin nila, like yung nangyari sa amin ni Maharlika, nag-start na yan nung sa inyo, Maui. Nag-start na yon, 'di ba? Na parang nagtatry na ilayo ako kay Maharlika. Pero kasi sa akin, ang hindi ko problema at hindi ko away, hindi ko papasukan. At hindi, 'di ba? Tapos sasabihin makikisawsaw, sino mas nakisawsaw, 'di ba? Tapos, at second to that, eto yung nangyari na naman ngayon. Dahil ayoko mag-comment or hindi naman ayaw mag-comment. Gusto ko lang maiayos ng tama sa tamang tamang perspective, 'di ba? So, nagalit na sa akin. Tapos, ang nakita ko dito na anggulo is gusto nila magalit ako kay Maharlika, mabwisit ako kasi binabasya ko ng tao dahil kay Maharlika, binabasya ko, nadamay ako si Maharlika, di ba ganon? Si Maharlika nagpahamak, si Maharlika kasi, pati mga trolls yan ng comment. Ang comment ng trolls is, wag na ako kayo mag-ano kay Maharlika, umiwas na ako kayo kasi ganito, ganon, ganyan. Guys, sasabihin pa nila, kasi may malalim kaming alam ni Maharlika. Marami talaga kaming alam pareho na malalim. Second, among everyone, kung may pagkakatiwalaan ako, si Maharlika kesa sa kanila. Thank you, sis. Sa totoo lang, not for anything else. Kasi, compare. Kasi kung gusto mo i-compare, when nobody was there for me, who was there for me to listen? Diba sabi ko nga sa'yo, nag-reach out nga ako doon. Hindi ako pinakinggan. Hinarang ako kay PRRD. So, diba? So, yun yung point ko. Anong participation ni Maharlika sa buhay ko is when kinailangan ni PRRD at mga tao na sasalita na talagang ang substance abuse ay totoo, lumabas ako at binigyan niya ako ng stage to, para sabihin ko kung ano yun, peace ko. Dun sa mga nagsasabi dyan, na gusto kong sumikat, dapat noon pa. Ang tamad ko nga minsan nga lang ako mag-post Ha? Diba? Diba? So, alam mo yon, si Maharlika, sige na, mag-ano ka. Parang hindi talaga ako yan, tamad ako. Oo. Diba? Meron pa kami mga plano, mag-show kami. Nagkakaiba naman, pagtulog ako, gising siya, gising. Hindi magkaiba ng time zone. Kaya kung ano na lang, kung available na lang kami, and now, we're both very busy. Tapos kita mo yan, nung nasa ibang bansa nga ako, sis, diba, hindi tayo nagkakasalubong. Kaya hindi ko nalalaman nung nasa Australia ako, binabakbakan ka na pala nila. Nasa aeroplano ko. So, alam mo yung mga gano'n. Siguro, sige, you want to say more?
Yeah, tapos like si V. O, di ba si V ganun din. Nanonood siya Oo, ngayon. alam ko si V nagkaroon din ng problema kasi may nagsabi din sa akin, sinisiraan ko. When I try to think about it, talagang gusto nila akong hilain paalis sa grupo. Sa inyo. Tas mawalan ako ng gana. Pero, At tumahimik ako. O ngayon na, I guess hindi nila ako hindi naisip nila, hindi to nating kaya. At saka hindi ako talaga yung palaging nandyan with them. But you know what? Nag-enjoy ako with them. Pero yun lang, ngayon talagang 100% o sabi mo 1,000,000% sure ako may bayad dyan. Kasi yung may black ops na for me eh. And you know what? May troll sila. Yes, nagpapasalamat ako. Ang Diyos talaga marunong gumalaw. Yung lumabas na news na nangyari sa LA, yan na nagpapatunay na talagang hindi ako sinungaling. Yun. Yeah, tayo dito. Tayo, exactly. Yes. Gusto ko lang sabihin kay V kasi alam ko si V nanonood. V, alam mo, buwisit na buwisit talaga ako nung inaano mo sa akin yung pinibida mo sa akin yung... Ay, oo, grabe yan si V. V, grabe ka talaga mag-promote. Kaya alam mo, hindi talaga kinakausap kasi grabe ang promotion mo sa taong yon. Kaya tignan mo. At saka si V din nagpakilala sa akin doon. Ikaw lahat ang may kasalanan, V. Ikaw lahat, di ba? Imagine mo, Paskong Pasko, nagluluto ako, ginugulo niyo yung buhay ko. Ako hindi ako nanggugulo, hindi ako nangaabala ng ibang tao, hindi ako umiiyak para magpakampi. And umiiyak ako ha? Hindi ko trabaho yung magdrama and mangumbinsi para may kumanti sa akin. Totoo yan si Mami. Kaya nga gigil ako noon kay V kasi pinopromote niya sa akin tong si Jollibee, ganito ganyan. Sabi ko, ganyan. Busy ako, ganito ganyan. Palangga, kasi ganito ganyan, palangga. Hindi ko siya sinagot kasi nainis ako dahil ano pa to, hindi naman ako kasali sa away, ayaw ko tigilan ng mga yan. But anyway, now we were okay. Now we realized kung sino talaga ang kung ano talaga yung tunay na laban namin. Ganun naman talaga. We have to learn kung ano yung mga nangyari in the past. At least magiging smarter tayo. Pero ako kasi personally, ayoko talaga nakikialam ng away, 'di ba? Ang hirap kasi ng ganun kasi dapat focus tayo. But ganun pa man, I would like to thank everyone sa lahat. Then Scorpion, thank you. Marisol Suba, thank you sa lahat sa inyo. Chloe, shout out SDS New York. SDS New York, thank you so much. Gusto ko lang i-vouch si Maui. Wala pong nakolektang milyon-milyon si Maui kasi alam ko yan personally. 7.5 million daw ate. Alam ko yan personally. Binigyan mo raw ako ng 1 billion, di ba? Ay, ganun ba? Di ba sabi nila, binigyan mo raw ako ng 1 billion? Oh my God. Alam yun. Hindi ako nanonood. Ikaw nagsabi sa akin yan na nag-EDSA. May mga nangiintriga na... No, hindi ikaw ang nagbigay. Ako yung ginawa ng intriga na bayad daw ako ni BG. Bongo? Oo. Ayun ang intriga sa akin sa grupo nila. Diba? Ako raw ang bayad ni BG. Sagot na lang. Nung nag-EDSA tayo, Miss Cathy Binag, ang sabi nila, you gave me 1 billion para mag-EDSA. Kasi gusto mo raw nga talaga. Di sana punong-puno yung EDSA. Di sana punong-puno ang EDSA tsaka tanggal na si Bangag. Correct. Kaya mahal na Reyna, gawin mo tong regular and please do it on YouTube kasi alam mo naman, napaka-exciting. Lalo ikaw, napakarami mong wisdom na pwedeng i-share sa marami. So please consider doing it on YouTube. Please consider doing it on YouTube. Yes. Alam mo, Maui, meron akong gustong sabihin sa'yo. Diba, naalala nyo, yung nagtipon-tipon kayo sa EDSA, hindi nakokolekta yung basura? Yes. Oo. May sumasabotahe sa inyo para maging dugyot kayo doon. Oh my God. Oo. So kaya nga, I prevailed over yung mga dapat ay kumolekta, kaya nakolekta. Yes. Alam din ipalangga yan. Alam yan, kasi ako na napag-coordinate kay Z. Ako, ganyan yung mga ginagrabe. Dahil pala natin ginawang mga mabubuti, mga behind the scene, yun, I can talk about it now. Thank you so much. Totoo yan. Tayo pala ng coordinate yan, Z, bigla ko naalala. Ano yan? Ang sabi ni pala, the good thing happening from the bad things is the hypocrites and traitors exposed in all levels. The only marker people have to ask themselves, why can't you reject the cursed name in power who drove away the most beloved president of the people away and alone and languishing unjustly in detention
in a strange land. Matalino at nag-iisip ang taong bayan at may oras at araw na darating sa katarungan. Tama ka dyan, Palangga. So, naputo lang ako doon kay Maui kasi, sabi ko, I can vouch kay Maui na even our common friends really extend na i-accommodate si Maui. So, wala po siyang milyon-milyon. So, kung may nag-accommodate, parang ako din, gusto may mag-accommodate sa akin. Totoo yun. Wherever I go, Palangga, dito ka na sa bahay namin, o i-hotel kita, or ganyan-ganyan. So, marami talaga yan. So, anyway, alam ko yan na walang milyon si Maui. Alam ni Ate Marlica na wala akong ganyan. Kasi, I'd say, mga kadet kuya, para lang malaman ng marami, Ate Marlica is helping without announcing it. Kapag nagigipit ako, lumalapit ako kay Ate Maharlika, alright? Even yung punta namin in Hong Kong, hindi ko alam na siya yung tumulong sa akin para makapunta ng Hong Kong. Kaya nga, ini-issuean nila akong patay gutom ako. Totoo yan, totoo. I-correct ko lang yan. Si Maharlika, nag-donate yan para sa aking mga NAMFEL volunteers. Oh my God, ayan na naman. So, yeah, so I don't need to announce that, no, Palangga. Yeah. Kasi unang-una makalimutin ako pag nagbigay na ako. Hindi ko na nga maalala kung sino binigyan ako eh. 'Di ba? So I mean, hindi ko naman kailangan i-brag, pero si Maui kasi Maui, I have to correct that. Hindi ka naman ako kasi nararamdaman ko, 'di ba? Ang ginagawa ko kay Maui, nasaan ka? Ate, nandito ako. Then I'll send something. Hindi naman talaga siya lumalapit, ate, ganito, ganyan. I'll send something. Ganyan. So, ganun, small things, So, yun lang po. Kasi, kaya alam ko walang milyon yan. I love you guys. Hoy, natin, di ba? Mahalata mo naman. Tingnan mo naman yung background ni Maui, yung camera niya. Yung green screen ni Maui, mukhang galing sa Divisoria, parang katulad sa akin. Meron din ako niyan eh. Anyway, this is so nice. Let's make this regular. Sabihan ko na lang kayo when's our next. Sure. Medyo busy ako mga ating. Meron kabuhayan na ginagawa. Anytime, mahal na Reyna, kung kailangan mo alindog namin, magsabi ka lang. Di ba? I'm just right here. Kathy, thank you so much. Thank you, Miss Kathy. We don't need to explain. Hindi natin kailangan i-depensa yung mga sarili natin laban sa mga alpotera. Let the people decide. That's right. Lalabas naman yung katotohanan. Ang katotohanan ang lalabas at ang sinasabi ko sa inyo may babaliktad. I'm telling you. Yeah. Reyna, thank you sa opportunity. Nagsalita na si Miss Cathy Binag. Nako, lagot. Never pa ako nagkamali. So, thank you, beautiful ladies, for... Thank you, guys. And thank you, Z. Thank you. Thank you. Kathy, magkikita tayo sa opisina ko. Yes, next week. Okay. Yeah, I'll see you. See, wag mo na ipagkalat na nag-donate ako. Baka may humingi na naman. Broke na ako ngayon. Sabi kanina, alam na kung kanino hihingi. Anyway, I love you guys. Thank you very much. Shout out Mawinians. Shout out sa masisipag na commenters. Shout out sa English. Bye-bye. Bye-bye. Thank you all for watching. See you next time. Bye.